Sa isang makipot at mausok na eskinita sa Stamesa, Maynila, naroon ang isang lumang karinderyang may kupas na karatulang bahay kain. Sa harap nito, araw-araw ay makikita si Celia, isang dalagang may mapupungay na mata at pagod na ngiti, habang nagpupunas ng mga lamesa bago pa man magsimula ang operasyon ng karinderya. 24 na taong gulang si Celia, payat, sunog sa araw, pero litaw pa rin ang natural niyang ganda. Isa siyang waitress sa arinderya, ngunit sa likod ng apron at ng kanyang malumanay na boses ay isang kwento ng pakikibaka at sakripisyo. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay. Sa katunayan, hindi man lang niya naranasan ang maging bata ng buo, dahil maaga siyang tinuruan ng buhay na hindi lahat ng maganda ay nananatili. Celia, wag mong kalimutan ha, yung adobo sa tray-tray dapat may sili. Gusto yon ni Mang Berting. Sigaw ni Aling Bebe, ang matandang kusinera na para na ring ina sa kanya. Opo, Aling Bebe, ako na po bahala. Sagot ni Celia habang nagmamadaling lumapit sa tray ng pagkain. Pitbit niya ang kape sa isa pang kamay para sa suking pulubi na si Mang Mando. Sa likod ng abalang kilos ni Celia ay isang tahimik na pag-aalala. Ang tungkol sa kanyang 2 taong gulang na anak na si Nina, na iniwan niya sa kapitbahay nilang si Ate Mer sa kabilang kanto. Sinila nang iwan siya ng kanyang nobyong Amerikano matapos malamang buntis siya, mag-isa na niyang kinaya ang lahat. Wala rin siyang mapagkuhanan ng suporta dahil matagal nang wala ang ama at ngayoy unti-unti nang binabawian ng lakas ang kanyang inang si Lola Nena dahil sa diabetes. Celia, sa totoo lang, di ko alam paano ka nakakayanan. Ikaw na ang ama, ikaw pa ang ina, tapos nagtatrabaho ka pa dito ng halos buong araw. Ani Aling Bebe, minsang sabay silang nag-aayos ng makaplatong malulutong na ginataan. Nasanay na rin po siguro ako, Nay Bebe. Basta si Nina nakakain at ligtas, sapat na po sa akin. Tipid ng ngiti ang isinagot niya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Sa gabi, matapos ang shift niya sa karinderya, diretso si Celia sa isang opisina sa Makati kung saan siya ay tagalinis naman tuwing alas 8 ng gabi hanggang alas 12. Tulog na ang Maynila sa oras na yon, ngunit gising pa ang diwa ni Celia, ang diwang paulit-ulit na pinapaalalahanan ang sarili na dapat niyang itaguyod ang anak kahit anong mangyari. Sa tuwing uuwi siya, dala ang pagod at punit-punit na lakas, dinadatnan niya ang anak na tulog sa banig, mahigpit ang yakap sa lumang teddy bear na siya mismo ang tumahi gamit ang retasong tela mula sa ukay-ukay. Anak, sorry kung laging gabi na ako kung umuwi, mahina niyang bulong habang hinahaplos ang buhok ni Nina. Umaga pa lamang, babalik na siya sa karinderya. Nakasanayan na niya ang ganitong ikot ng mundo. Walang reklamo, walang luho, basta may kaunting kita para sa gatas at gamot ng ina. Ang mga dating pangarap na makatapos ng kolehiyo bilang guro ay para na lang alikabok sa lumipas na taon. Aling Bebe, tanong niya isang umaga habang nag-aayos ng kape. Hindi niyo po ba minsan naisip na sumuko? Tahimik ang matanda saglit bago ngumiti. Oo anak, pero kapag nakita kong may batang umaasa pa sa akin, hindi ko kayang bitawan. Dun lang napalunok si Celia. Hindi niya alam kung papaano niya na itatawid ang bawat araw. Marahil ay dahil kailangan, marahil ay dahil walang ibang pipili kundi siya. Sa paningin ng iba, isa lang siyang waitress. Pero sa mata ng anak niya, isa siyang bayani. At sa mata ng sarili niya, isa siyang ina, isang babae, na hindi man kasing lakas ng mundo ay kayang buhatin ang mundo ng kanyang mahal sa buhay. Hindi pa dumarating ang malaking pagsubok. Hindi pa siya nahaharap sa mga taong magbabago ng kanyang kapalaran. Ngunit ang mga araw na ito, ang mga araw ng simpleng almusal na tubig at tinapay, ng pasimpleng iyak sa likod ng kalan, ng tuwing umaga ay papakintabin ang kaldero habang papangitiin ang sarili, ito ang tunay na pundasyon ng kanyang pagkatao. At sa bawat pagpahid niya ng mesa, bawat pag-abot ng kutsara, bawat pagbati ng magandang umaga po, ay may dalang pag-asang sana balang araw, kahit isang beses man lang, siya rin ay masilayan ng kapalaran. Ngunit sa panahong ito, ni hindi niya alam na sa mga susunod na araw, ang pagbati niya sa isang gutom na estranghero
ang magpapabago sa lahat. Bago pa man sumikat ang araw, muling gumising si Celia sa mahina at paulit-ulit na punog ng alarm clock na binili pa niya sa ukay-utay. 4:00 pa lang ng umaga, pero kailangan na niyang bumangon. Tahimik pa ang buong barangay habang binubuksan niya ang maliit na kalan sa sulok ng kanilang barong-barong na tinatawag nilang bahay. Mula sa lumang kaldero, sinalok niya ang huling 2 tasang lugaw na natira pa mula kahapon. Wala nang laman ang maliit nilang lata ng gatas at ang bigas ay halos sapawan na ng hangin. "Mama, gutom na po." Mahina at inaantok na bulong ni Nina habang kinukusot ang mga mata. Lumapit si Celia at maingat na inalalayan ang anak sa pag-upo. "Kain na tayo anak, mainit-init pa to." Habang pinapakain ang anak ng kapirasong lugaw, hindi na siya kumain. Hinigup niya na lang ang kalahating baso ng malamig na tubig para mapuno kahit kaunti ang tiyan. Ganoon na ang nakasanayan niya. Basta si Nina ay busog at may lakas, sapat na yon para sa kanya. "Bakit po kayo hindi kumakain, Mama?" Tanong ng bata habang may sabaw pa sa gilid ng labi. "Busog na si Mama, anak. Hindi mo ba kita na ubos ko na kanina?" Sabay ngiting pilit ni Celia. Pagkatapos iyusin ng anak, agad siyang nagbihis ng uniforme para sa karinderya. Puting blouse na kupas at itim na paldang may manipis na garter sa baywang, parehong pinagluma ng panahon. Dumaan muna siya sa bahay ni Ate Merce upang iwan si Nina. "Celia, may ubo pa rin anak mo no? Hindi ba dapat madala sa health center?" Tanong ng kapitbahay habang karga si Nina. "Oo nga po ate, iniipon ko lang po yung para sa gamot. Baka sa susunod na sweldo, makabili na ako." Sagot niya habang ayaw tumingin ng diretsyo. Pagdating niya sa karinderya, naamoy agad niya ang bagong salang na sinangag at pritong tuyo. Masarap sa ilong, ngunit lalong nagpapakulo sa walang laman niyang tiyan. Ngunit sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Ang sikmurang kumakalam, pero kailangang magsilbi ng may ngiti. "Uy Celia, gusto mo? May tira pa akong pandesal?" Alok ni Aling Bebe habang tinatapos ang pagtakal ng lugaw para sa almusal. "Naunay Bebe, salamat po, pero okay lang po ako. Mamaya na lang po siguro," sabi ni Celia habang naglalagay ng tasa ng kape sa tray. Ngunit alam ni Aling Bebe ang totoo. Nakikita niya ang pamumutla sa pisngi ng dalaga at ang paminsang paghawak nito sa tiyan habang nakatalikod sa customer. Isa ito sa mga dahilan kung bakit malapit ang loob niya kay Celia. Hindi lang dahil sa sipag nito, kundi sa pananahimik ng sakripisyo. Sa karinderya, may ilang suki na kilala na ang pangalan ni Celia. Palaging may "Good morning Ate Celia," si Liza, isang estudyante sa kolehiyo na nag-aaral ng umaga at kumakain ng budget meal dito. Mayroon ding si Mang Perting, tricycle driver na laging may kwento tungkol sa traffic at politikang barangay. Pero hindi palaging magaan ang bawat araw. Isang umagang abalang-abala siya sa pagsisilbi. May tumawag sa kanya mula sa dulo ng lamesa. Miss! Kanina pa kami dito. Bakit hindi mo kami pinapansin?" Malakas at mayabang ang boses ng isang lalaking naka-sunglasses kahit maulap ang langit. Pasimpleng napapikit si Celia, huminga ng malalim at agad lumapit. "Pasensya na po sir, marami lang pong sabay-sabay kanina. Ano po ang order ninyo?" "Sinangag meal at bilisan mo ha? Gutom na ako." Sabay tawa ng barkada nito. Nang makalayo si Celia, narinig niyang may bumulong. Ganda sana, pero halatang gutom rin. Baka pati plato natin kainin. Ramdam niya ang sakit ng mga salitang yun, pero wala siyang panahon para rumesbak. Tumalikod na lang siya, nagpatuloy sa trabaho at pinilit ngumiti sa susunod na customer. Isang umaga habang nagsasain si Aling Bebe, bigla siyang nilapitan. "Celia anak, huwag kang masyadong nagpapagod. Nahahalata ko. Hindi ka na halos kumakain. Parang ikaw ang lugaw sa kaldero. Palabnaw ng palabnaw." Napangiti si Celia pero natigilan din. "Mabigat lang po minsan, Nay. Pero ayos lang, sanay naman po." Aling Bebe ay hindi na rin nagpilit. Iba si Celia, tahimik, matatag, pero may luhang itinatago. Ang uri ng taong kaya mong iwanan sa gitna ng unos pero babalikan mong nakatayo pa rin. May hawak pang payong para sa iba. Makalipas ang ilang araw, tuloy pa rin ang parehong siklo.
Gising ng maaga, pakain kay Nina, trabaho sa karinderya, tulog ng hating gabi. At sa kabila ng lahat, walang reklamo si Celia. Basta may isa pang umagang dumarating, may lakas pa siyang bumangon. Hindi alam ni Celia na sa mga oras ng kanyang paghihirap, may mga matang nakakakita. May isang tao sa labas ng karinderya, minsang nakatambay sa kanto na ilang beses nang nasulyapan ang kanyang mapagpakumbabang serbisyo. Tahimik lang itong nagmamasid, ngunit may maitim itong balak. Hindi para saktan, kundi para subukin kung gaano kalalim ang kabutihang loob ng isang tulad ni Celia. At sa umagang paparating, darating ang araw na babaguhin ang direksyon ng kanyang kwento. Ngunit sa ngayon, gutom pa rin ang kanyang tiyan. Ngunit ang kanyang puso, busog sa pagmamahal sa anak, sa respeto kay Aling Bebe, at sa pag-asa na isang araw, mas masarap ang magiging almusal ng kanyang kapalaran. Makulimlim ang umagang iyon. Mula sa mga bubong ng kalapit na barong-barong ay bumabagsak ang mga patak ng ulan na tila naniniktik sa lamig ng paligid. Sa loob ng karinderya, abala si Celia sa pag-aayos ng mga ulam na inilalabas mula sa kusina. Nasa tray na ang menudo, ginisang monggo, pritong tilapia at ang kanyang paborito, adobong manok. Pero hindi ito para sa mga customer. Isinantabi niya ito para sana sa kanyang tanghalian, ang unang mainit na kain niya sa loob ng 3 araw. Habang nag-aayos, napansin ni Celia na may aninong gumagalaw sa labas. Sa likod ng mga bumabagsak na patak ng ulan, may isang lalaki na nakaupo sa bangketa. Basang-basa ito, may suot na manipis na itim na jacket at halos di na matukoy ang anyo sa dami ng putik at alikabok sa katawan. Aling Bebe, may pulubi po sa labas. Mukhang matagal na siyang hindi kumakain, ani Celia, habang sumisilip sa bintana. Hayaan mo na anak, kapag ganyan, madalas pinapasok lang ang mga customer na may pambayad. Marami kasing abusado. Sagot ng matanda habang sinisilip din ang lalaki. Ngunit hindi mapakali si Celia. Sa kabila ng mahinang katawan at pagod, may kung anong kirot sa puso niya tuwing nakakakita ng taong gutom. Parang si Mang Mando lang noon, bago naging suki, ay isang basurero na walang makain. Makalipas ang ilang minuto, biglang bumukas ang pinto ng karinderya. Dahan-dahan pumasok ang lalaki. Basa pa rin ang buhok, nanginginig ang kamay, at bakas sa mukha ang matinding gutom. Pwedeng makakain po sana ako, kahit tira, kahit ano po. Mahinang bulong ng lalaki. Halos hindi marinig, ngunit sapat upang mapatingin ang lahat ng kumakain sa loob. Tahimik ang paligid. May ilang customer na napalingon at napakunot ang noo. Isa sa kanila, si Ernie, isang matabang lalaki na suki ngunit mayabang at bastos. Agad nagsalita. Naku, eto na naman tayo. Pasukin na naman tayo lang mga palaboy. Celia, paalisin mo nga yan, baka kung anong sakit pa yan. Sarkastikong sigaw nito habang ninunguya ang isaw. Nag-init ang batok ni Celia, ngunit pinili niyang huwag patulan. Lumapit siya sa tray kung saan naroon ang adobong manok, ang huling natira, ang ulam na para sa kanya. Napatingin siya kay Aling Bebe. Nay, ito na lang po siguro ibigay natin sa kanya. Nagulat ang matanda. Anak, di ba para sa iyo yan? Wala na tayong adobo, yan na lang natira. Okay lang po, busog pa naman ako. Sambit niya kahit ramdam na ramdam ang sikmurang parang dinadaganan ng bato. Kinuha niya ang adobo, isinilid sa plato at lumapit sa lalaki. Inilapag niya ito sa harap ng estranghero. Kuya, kain po kayo, mainit pa yan. Tubig po muna, sabay agot ng baso. Napatingin ang lalaki, sandaling hindi gumalaw, tila nabigla. Halos mangyak-yak siyang napatingin kay Celia. Salamat po. Hindi niyo alam kung gaano kalaking bagay ito sa akin. Mahina niyang tugon bago lumuhod sa silya at sinimulang kainin ang adobo na para bang iyon na ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Habang kumakain ang lalaki, may ilang customer ang napabuntong hininga. Ang ilan ay tila natauhan, habang ang iba'y lumingon muli sa kani-kanilang pagkain. Nahiya sa sarili. Tahimik lang si Celia habang pinagmamasdan ang estranghero.
Mapapansin mong may lalim ang kanyang mga mata. Parang hindi pulubi, parang hindi basta ordinaryong tao. May bakas ng pagkatao sa kanyang kilos. Isang uri ng galam at pananahimik na bihira mong makita sa kalye. Bago ito lumabas, umabot siya ng isang tissue. Sa ibabaw nito, may nakasulat na isang mensahe sa pulang tinta ng ballpen. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang ito. Salamat sa ulam. At higit sa lahat, salamat sa dangal na ibinigay mo sa isang taong wala nang natirang dangal. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang lumabas. Tila ayaw manggulo pa sa tahimik na espasyo. Sa gilid ng karinderya, isang itim na SUV ang papalapit mula sa kabilang kalsada, pero hindi ito napansin ng karamihan. Sa loob nito, isang matangkad na lalaking may earpiece ang nagbukas ng pinto at pinapasok ang basang lalaki. Tahimik lang si Celia habang tinitingnan ang tissue. Hindi niya alam kung bakit parang may bigat ang sulat. Parang may lihim na iniwan. Hindi niya rin alam na ang lalaking iyon, ang kanyang binigyan ng huling ulam, ay hindi pulubi. Hindi isang palaboy, kundi isang bilyonaryong nagtatago sa likod ng putit at ulan. At sa araw na iyon, habang siya ay muling bumalik sa kusina para hugasan ang mga pinagkainan, hindi niya alam na ang mundo ay nagsimula ng gumalaw pabor sa kanya. Isang plato ng adobo, ang hiling ulam, ang magiging susi sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sa isang penthouse suite na nakatago sa isang high-rise building sa Bonifacio Global City. Isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa harap ng floor-to-ceiling glass window, nakatanaw sa pagbuhos ng ulan sa abalang siyudad. Malinis na ang kanyang itsura, nakasuot ng itim na cashmere hoodie at sweatpants. Ngunit may bakas pa rin ng emosyon sa kanyang mga mata. Tila may iniisip, tila may bumabagabag. Siya si Elias Eli Navarro, ang CEO ng Entrust Technologies, isa sa pinakabatang tech billionaires sa Southeast Asia. Sa edad na 31, hawak niya ang kabuuang operasyon ng digital empire na sumusuporta sa mga cybersecurity systems ng ilang malalaking kumpanya sa Amerika, Europa at Asia. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay ay tila may kulang, isang bagay na hindi niya matumbok. Kaya't ilang buwan na rin siyang tahimik na naglilibot, nagpapanggap, nagmamasid. Sir, ito na po ang report mula sa assistant team. Nakumpirma po natin ang identity ng waitress. Name, Celia Marie Dizon, 24, working 2 jobs, single mother. Nakapagtapos ng high school pero di na ituloy ang kolehiyo. Ulat ng kaniyang security advisor na si Miko habang iniabot ang tablet. Tinanggap yun ni Ellie at tumango. Hindi siya nagulat sa ulat. Lahat ng nakita niya sa dalaga ay sumasalamin sa kabutihang hindi matutumbasan ng pera. Hindi na siya humingi ng background check para sa pagsilip sa privacy. Sa halip, gusto lang niyang tiyakin kung totoo ang kutob niya, na ang babaeng iyon ay hindi pangkaraniwan. Hindi siya humingi ng kahit anong Miko. Sambit ni Ellie habang tinitingnan ang larawan ni Celia na kuha mula sa CCTV ng karinderya. Hindi po talaga. Walang alinlangan, ibinigay pa yung huli niyang pagkain. Walang kamera, walang social media, walang motibo kundi malasakit. Tumango si Ellie at dahan-dahang inilapag ang tablet sa mesa. Then she's the one I've been looking for. Matagal na niyang gustong makahanap ng isang tunay na tao. Hindi dahil sa karangalan, hindi para i-feature sa PR, kundi isang taong makakabatid sa tunay na halaga ng kabutihan. Isang taong hindi sumusukat ng pagkatao batay sa damit, pera o kapangyarihan. Ilang taon na rin kasi siyang namumuhay sa mundong pinapaikot ng salapi. Puro negosasyon, puro mukha ng mga taong may ngiti pero may dalang agenda. Pero si Celia, siya lang ang nagsilbi sa kanya ng pagkain nang hindi siya tinanong kung may pangbayad, kung sino siya o kung may maibabalik siya. Basta na lang nag-abot ng ulam. Isang bagay na hindi niya inaasahan mula sa isang taong mas mahirap pa sa pinakamaralita. Miko, sambit niyang seryoso, gusto kong ayusin ang karinderyang iyon. Ilhin mo sa may-ari
Ayusin mo lahat, pero walang makakalam na ako ang dahilan. Gusto kong makita kung anong mangyayari kapag pinaganda ang mundo ng isang mabuting tao nang hindi siya naghihinala. Gusto niyo pong personal na magpakita? Hindi. At least hindi pa ngayon. Gusto kong bumalik doon, bilang ako, bilang Elian, hindi bilang Elias Navarro. Gusto kong makilala siya, hindi bilang isang babae na pinakain ako, kundi bilang isang taong may prinsipyo at tapang sa gitna ng gutom. Ilang araw ang lumipas. Sa tulong ni Miko, tahimik na naipasa ang karinderya sa isang dummy corporation na si Eli rin ang nagmamay-ari. Walang ni isang empleyado ang nakakaalam ng tunay na transaksyon. Pati si Aling Bebe ay ang akalay may bagong silent partner lang ang may-ari. Celia, bungad ng bagong supervisor isang hapon. May darating tayong bagong kasamahan. Magiging extrahan siya rito sa karinderya. Tulungan mo siyang mag-adjust. Opo ma'am, sagot ni Celia habang abalang nag-aayos ng bagong delivery ng itlog. Kinabukasan, dumating ang bagong empleyado. Payat pero matikas, medyo tahimik at tilang hindi sanay sa mga gawaing karinderya. Hi, ako nga pala si Elian. Bati nito habang iniabot ang kamay kay Celia. First time ko pong magtrabaho sa ganito. Kailangan lang kasi. Napatingin si Celia sa kanya. May kung anong pamilyar sa mukha nito, pero hindi niya matumbok. Hindi niya alam na ang taong nasa harapan niya ay ang parehong lalaking binigyan niya ng huling ulam ilang araw lang ang nakaraan. Celia, ako si Celia. Ako magtuturo sa'yo. Huwag kang mag-alala. Madali lang to basta't masipag ka. Napangiti si Elian. Masipag naman po ako, lalo na kung may matinong kasama. Natawa si Celia. Matagal na rin siyang hindi natawa sa isang simpleng biro. Habang palihim na pinagmamasdan ni Eli ang dalagang waitress habang nagtuturo kung paano tama ang pag-plate ng ulam, sa loob-loob niya ay nararamdaman niyang tama ang ginawa niyang desisyon. Hindi siya bumalik para sa drama. Kumalik siya para sa katotohanan at sa katauhan ni Celia. Natagpuan niya ang isang mundo na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera. Lingid sa lahat, ang karinderya ay hindi na simpleng lugar ng kainan. Ito na ang magiging sentro ng isang kwentong, hindi basta kwento ng pagtulong, kundi kwento ng pagbabalik loob. Sa mundo ng mga nagkukunwari, may iilan pa rin palang tunay. At sa mga susunod na araw, makikilala ni Celia si Elian hindi bilang pulubi, kundi bilang isang kasama. Ngunit hindi pa ngayon ang panahon para malaman niya ang lahat. Sa ngayon, sapat na ang ngiti at pagtuturo. Sapat na ang kabutihan ng puso. Sapat na ang pag-asang kahit lingid sa lahat, may nagmamasid sa kanyang kabutihan at handang suklian ito sa paraang hindi niya kailanman inakalang posible. Mataas na ang araw nang biglang tumawag ang kapitbahay nilang si Ate Mers sa cellphone ni Celia habang siya ay nagsusukat ng suka sa isang plastik na bote para sa mga sausawan. Agad siyang lumingon sa labas ng karinderya at sumagot ng mahina. Hello ate, Celia, bumangon kanina si Nina na nilalagnat. Ayaw niyang kumain, parang ang init-init ng katawan niya. Tinanong ko kung masakit ulo niya, tumangulang. Dinalhan ko na ng yelo pero hindi bumababa ang init. Agad na wika ni Ate Mers, bakas ang pag-aalala sa boses. Parang nahulog ang mundo ni Celia. Pupunta po ako dyan, kailangan ko pong umuwi. Mabilis niyang sagot, bagong isinilid ang cellphone sa bulsa at agad lumapit kay Aling Bebe. Nay Bebe, sorry po, pero kailangan ko pong umalis. Si Nina po may lagnat, baka dengue. Nanginginig niyang wika habang pinipigilan ng luha. Anak, sige lang, umalis ka na. Ako na bahala dito. Sagot ng matanda, agad ding iniabot ang plastik na may lamang tinapay. Dalhin mo na to. Tumakbo si Celia pauwi, halos masamid sa kaba at takot. Sa isipan niya, bumabalik ang mga balita tungkol sa mga batang tinamaan ng dengue. Mga batang hindi na umabot sa ospital. Pagdating sa barong-barong nila, nadatnan niya si Nina na nakahiga, nang hihina at may mamula-mulang pantal sa braso. Dali-daling isinilid ni Celia ang anak sa lumang kumot.
at tinawag ang tricycle sa kanto. Wala siyang dalang sapat na pera, pero buo na ang loob niyang mangutang o magmakaawa sa ospital. Hindi na importante kung ano ang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, mailigtas niya ang anak. "Good afternoon po, ma'am. May PhilHealth po ba kayo?" Tanong ng nurse sa admission area ng health center. "Wala po akong dala. Pero kukuha po ako ng requirements." Mainit po ang katawan at may rashes na. Halos magmakaawa na siya habang yakap-yakap si Nina. Napilitan ding kumilos ang mga nurse matapos makita ang kondisyon ng bata. Agad na kinabitan ito ng IV at sinuri ang dugo. Ilang oras silang naghintay ng resulta. Habang nakaupo sa gilid ng lumang bench sa emergency area, yakap pa rin ni Celia ang anak. "Diyos ko, wag po ngayon. Wag niyo pong kunin ang anak ko. Siya na lang po ang meron ako." Pabulong niyang dasal habang pinipigilan ng luhang dumadaloy sa pisngi. Sa kalagitnaan ng paghihintay, biglang dumating si Ernie, ang bastos at mayabang na customer sa karinderya. May bit-bit itong supot ng gamot at nakangising parang may alam. "Ay, kawawa ka naman pala, Celia," aniya habang nakaupo sa kabilang bench. Kung hindi mo ako pinahiya dati sa karinderya, sana tinulungan na agad kita." Napatingin si Celia. Nagtaka kung bakit naroroon si Ernie. "Anong ginagawa mo dito?" "Abay, concern lang. Nabalitaan ko kay Ate Merce. Pero kung gusto mong mabigyan ng tulong, may kondisyon lang." Sabay kindat nito at inilapit ang mukha. "Wala akong oras sa ganyan, Ernie. Kung may maitutulong ka, sabihin mo. Kung wala, tumabi ka." Galit ngunit mahina ang tinig ni Celia. Ayaw niyang gawing eksena sa ospital, pero halata ang pagkasuklam sa boses niya. "Pahirap ka talaga kausap. Kung sakin ka lang pumayag nung una, hindi mo na kailangang magmakaawa para sa gamot o doktor." Sarkastikong dagdag ni Ernie bago tumayo. "Tandaan mo, Celia, wala kang ibang matatakbuhan dito kundi ako." Pagkaalis nito, napaupo si Celia sa semento. Tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ngunit kahit anong tukso o pananakot, hindi niya kayang ibenta ang dangal niya kapalit ng pera. Kung maghihirap siya, tatanggapin niya, basta hindi siya mahihiyang humarap sa anak. Maya-maya pa ay lumabas ang doktor. "Miss Dizon, good news po, hindi dengue. Viral infection lang, pero kailangan niya ng pahinga at hydration. Pwede po nating iuwi after ilang oras na observation." Parang nabunutan ng tinik si Celia. "Salamat po, Doc. Salamat po talaga." Habang natutulog ang anak sa gilid ng kama, pinuntahan siya ni Aling Bebe sa ospital, bit-bit ang ilang prutas at kanin. "Anak, hayaan mo. Kung kailangan mo ng tulong sa gamot o pagkain, sabihan mo ako. Hindi ako kasing yaman ng iba, pero hindi kita pababayaan." Lumuhod si Celia sa harap ni Aling Bebe at napaiyak. "Nay, minsan pong naiisip ko, mahina ako. Parang hindi ko na kaya." "Hindi ka mahina, Celia. Babae kang matatag. Kaya mo to, para kay Nina." Pagka-uwi mula sa ospital, mas naging determinado si Celia. Kinabukasan ay agad siyang bumalik sa trabaho. Pagpasok sa karinderya, sinalubong siya ng tahimik na sulyap mula kay Elian, ang bagong kasamahan. "Kamusta si Nina?" tanong nito. May lambing ang tinig. "Okay na, salamat." Tipid niyang sagot. "Kung kailangan mo ng tulong, kahit simpleng tulong lang, huwag kang mahiyang magsabi." Napatingin si Celia sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, ramdam niya ang sinseridad sa mga mata ni Elian. Ibang-iba ito sa mga lalaking nanamantala. Tahimik lang, ngunit may bigat ang presensya. Sa kabila ng lahat ng sakit, kahirapan at panlalamang, isang bagay ang malinaw kay Celia. Hindi siya nag-iisa. At sa mga darating pang araw, masusubok pa siya ng panahon. Ngunit sa ngayon, sapat ng buhay ang anak niya. At minsan, sapat na ring dahilan ang isang tanong na may malasakit para hindi mawalan ng pag-asa ang isang ina. Isang linggo matapos ang insidenteng iyon sa karinderya kung saan binigyan siya ni Celia ng huling adobo, hindi pa rin mapalagay si Ellie. Kahit abala siya sa mga meeting at calls para sa board ng Entrust Technologies, madalas lumilipad ang isip niya pabalik sa sandaling iyon. Ang init ng adobo, ang simpleng ngiti ng waitress,
At ang kilos nitong walang alinlangang ibinigay ang pagkain, kahit alam niyang iyon na lang ang natitira para sa sarili. Naupo siya sa isang bench ng private garden sa kanyang penthouse at muling binuksan ang kanyang journal app. Sa isang entry na pinamagatang adobo at dangal, isinulat niya, "Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ako ay pinakain ng walang hinihinging kapalit. Hindi ng chef sa isang hotel, hindi ng assistant ko, kundi ng isang babae na walang-wala, pero may puso para sa may mas wala pa." Tinawag niya si Miko, ang kanyang most trusted security head. "Miko, handa ka na ba?" "Anong handa, sir?" "Gusto kong hanapin si Celia. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira, kung paano siya nabubuhay. Gusto kong marinig ang kwento niya, hindi lang bilang Elian, kundi bilang Elias." Agad kumilos si Miko. Ginamit niya ang CCTV footage mula sa araw ng insidente, hinalungkat ang mga resibo, at sinuyod ang mga record ng karinderya. Hindi naging madali dahil karamihan sa mga transaksyon ay mano-mano. Pero sa wakas, natuntun nila ang pangalan ni Celia sa logbook. Isang handwritten na entry kung saan nakasulat ang buong pangalan. Celia Marie Dizon. Nang makuha ang pangalan, sinundan nila ito sa barangay records at sa tulong ng isa sa mga community outreach partners ni Ellie. Natagpuan nila ang maliit na barong-barong na tinitirhan ng mag-ina. Doon nila nalaman ang mas malalim na bahagi ng buhay ni Celia, na isa siyang single mother. Ang ama ng anak ay dayuhan na matagal nang hindi nagpapakita, at ang ina nito ay may malubhang karamdaman at ngayon ay nakaratay sa lalawigan. Lahat ng ito, ginawa ni Celia nang hindi humihingi ng awa ni tulong. "Sir, ulat ni Miko habang nasa kotse sila pauwi galing sa opisina. May isang bagay pa. Napag-alaman ko po na ilang araw bago mangyari ang adobo incident, ibinenta ng may-ari ng karinderya ang negosyo sa isang bagong silent partner. Nang usisa ako ng kaunti, lumalabas na ang bumili ay ang mismong shell company na pag-aari nyo." Napatingin si Ellie sa kaibigan. "Ibig mong sabihin, sa aking na yung karinderya ngayon?" "Opo, sir. At mayon ikaw na rin ang may kapangyarihang ayusin ito. Pwede mong pagandahin ang lugar, taasan ang sweldo ng mga tauhan, at walang makakaalam na ikaw ang may kagagawan." Hindi na nagdanawang isip si Ellie. "Gawin mo, Miko. Simulan agad." Sa sumunod na linggo, tahimik ngunit tuloy-tuloy ang renovation ng karinderya. Hindi ito isinara. Sa halip, ginawa ito ng pakonti-konti. Pinalitan ng mga sirang tiles, inayos ang bubong, nagdagdag ng bagong bentilador at mas maliwanag na ilaw. Napansin ito ni Aling Bebe. "Aba, Celia," anito habang inaayos ang bagong oven toaster. "Ano bang meron?" At biglang umasenso ang karinderya. Parang binuhusan ng bagong pag-asa. "Baka po may bagong investor, Nay?" Sagot ni Celia habang pinupunasan ang bagong tray. "Pero sino kaya yun? Hindi po ba parang biglaan?" Tahimik na napatingin si Elian na ngayoy formal nang nag-apply at tinanggap bilang part-time waiter. Suot ang kanyang apron at ngiting pinipigil. Pinakikiramdaman niya ang reaksyon ng dalaga habang sinasayawan ng liwanag ang karinderyang dati kulay abong pag-asa lang. Hindi pa niya sinasabi ang totoo. Hindi pa ngayon. Gusto muna niyang makilala si Celia sa kabuuan nito. Hindi bilang taong nagbigay ng pagkain, kundi bilang babaeng may tinig, may prinsipyo, may pagkataong gustong alamin ng malalim. "Celia," sabi ni Elian, isang araw habang nagsasara sila ng karinderya, "kapag may pagkakataon, gusto mo bang kumain sa labas minsan? Hindi date. Gusto ko lang marinig ang kwento mo." Napatingin si Celia, tila nagulat. "Bakit ako?" "Dahil gusto kong maintindihan kung paano ka nagkakaroon ng lapas araw-araw." Napangiti siya, hindi sanay sa mga ganitong tanong, ngunit may kung anong tila humaplos sa puso niya. "Sige, basta walang arte ha? Kwek-kwek lang ang kaya ko." Pareho silang natawa. Sa simpleng palitan ng biro, tila may nabubuong koneksyon. Hindi pa man malinaw kung saan ito hahantong. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kagustuhan ni Ellie na tulungan si Celia. Hindi dahil naawa siya, kundi dahil humanga siya. Samantala,
Inutusan ni Ellie si Miko na ayusin ang payroll ng karinderya. Dublihin ang sahod ni Celia. Pero ipasa ito bilang performance incentive. Ipinagbilin niyang huwag sasabihin kung kanino galing ang pondo. Ayaw niyang isipin ng dalaga na may kapalit ang kabutihan. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Celia ang dagdag na kita sa kanyang payslip. "Nay baby, tingnan niyo po. Parang may bonus ako. Tama po ba to? Kabayanihan bonus yata yan, anak." Biro ni Aling Bebe. O baka may anghel kang lihim na tagahanga? Hindi alam ni Celia kung totoo man yun. Pero nagsimula siyang mag-ipon. Binigyan niya si Ate Mers ng maliit na halaga bilang pasasalamat, bumili ng bagong sapatos para kay Nina at naghulog ng kaunti sa health center para sa vaccination fund ng mga bata. Sa di kalayuan, si Ellie ay tahimik lang na nanonood sa bawat kilos niya. Hindi pa ito ang sandaling aaminin niya ang lahat, ngunit alam niyang unti-unti ang mundo ay umiikot na. At sa mundong iyon, isang babaeng waitress ang patuloy na nagbibigay liwanag. Isang liwanag na ngayon ay sinusundan ng isang taong noon pa man ay naliligaw na sa sariling kadiliman. Bagong simula ang dumating sa karinderya. Hindi lang sa itsura kundi pati na rin sa atmosfera ng lugar. Ang dating kupas na pader ay napalitan na ng mas matingkad na kulay cream. Ang mga lamesa ay pininturahan ng bago at maging ang ilaw ay mas malamlam at maaliwalas na. Hindi na mapulat mainit sa mata. Pero sa kabila ng lahat ng pagbabagong iyon, isa ang hindi mapaliwanag ni Celia, ang presensya ng bagong waiter na si Elian. Hindi ito tulad ng ibang kalalakihan na dati niyang nakasalamuha. Tahimik si Elian, ngunit kapag nagsalita, palaging may bigat at paggalang. Hindi ito madaldal gaya ng karamihan sa mga lalaking nagpaparamdam sa kanya. At sa halip na pumorma, mas madalas ay parang siya pa ang naiilang kapag tinitigan. Unang araw nito sa full shift bilang waiter at habang abala si Celia sa pagsasaayos ng mga utensils para sa opening, bigla na lang lumapit si Elian na may bitbit na tray. Medyo nanginginigta ang kamay. Celia, tama ba to? Ganito ba ang pagkakaayos ng baso?" Tanong niya habang nagpapakita ng tray. Napatingin si Celia at bahagyang ngumiti. Medyo, dapat nasa kanan ng plato ang baso, hindi sa tapat. Para hindi matabig kapag kinuha ang kutsara, tahimik na tumango si Elian at inulit ang ayos. Nakapansin si Celia, hindi sanay si Elian sa ganitong klase ng trabaho. Minsan ay mali ang pagbitbit ng tray, minsan ay natatapon ng sabaw. At kung minsan pa ay napapakamot ito ng ulo sa harap ng order slip na tila baguhan sa pagbabasa ng sulat kamay. "Hindi ka pa ba nagtratrabaho sa ganito dati?" Tanong ni Celia isang gabi matapos ang shift. "Hindi pa." Sagot ni Elian, medyo namula. "Pero gusto kong matutunan. Kailangan ko kasi para makalayo sa dating buhay." Hindi na siya nag-usisa pa. Sa tinig ni Elian, may bigat na parang may iniwang sugat sa nakaraan. At dahil alam niyang bawat tao ay may bitbit na kwento, hindi na niya ito kinulit. Sa halip, mas pinili niyang maging pasensyosa sa pagtuturo. Hindi naman importante kung saan ka galing. Ang mahalaga, gusto mong matuto. Sabi niyang minsang tinuturuan niya si Elian kung paano mag-plate ng sinigang na hindi tatapon ang sabaw sa tray. "Salamat," sagot ni Elian. Minsan kasi sa sobrang gulo ng buhay, gusto mo na lang magsimula bilang isang nobody. Nagkatinginan silang dalawa. Sa mga salitang iyon, ramdam ni Celia na hindi ito basta-basta ang lalaking nakilala niya sa kusina. Hindi pulubi, pero hindi rin mukhang may kaya. Ang itsura nito ay malinis, simple, ngunit sa mata nito ay may lalim. Lalim na tila bumagtas na sa maraming uri ng buhay. Lumipas ang mga araw, naging madalas ang pagsasama nila sa shift. Madalas ay sila ang magkasamang nagsasara ng karinderya. Kapag gabi na at tahimik na ang paligid, doon sila nagkakaroon ng sandaling pahinga kung saan hindi trabaho ang umiikot sa mundo nila, kundi mga simpleng kwento ng buhay. Minsan iniisip ko
Kung makakatapos kayang ulit ng pag-aaral, kwento ni Celia habang naglalagay ng mga kutsara sa drum ng hugasan. Anong kurso ang gusto mo? Tanong ni Elian habang nagpapahid ng pawis gamit ang pasang bimpo. Education. Gusto ko sanang maging guro. Pero ewan ko, parang malabo na. Bakit mo naman sinabing malabo? Balik tanong nito. Kasi, araw-araw ko na lang iniisip kung saan kukuha ng gatas, ng gamot, ng pamasahe. Wala nang natitirang lugar para sa pangarap. Sagot niya sabay buntong hininga. Tahimik si Elian bago marahang nagsalita. Alam mo, minsan ang mga pangarap hindi nawawala, nagtatago lang. At kapag may taong handang maniwala muli sa sarili nila, bumabalik yun. Hindi sa paraang inaasahan, kundi sa paraang kailangan. Hindi na nakasagot si Celia. Ngumiti na lang siya. Pero ramdam niya ang bigat ng sinabing iyon. Sa maikling panahon, naging ligtas ang presensya ni Elian. Hindi ito mapanghusga, hindi rin mapanghimasok. Para bang tahimik lang siyang bantay sa likod ng bawat araw. May isang gabi pa nga na hindi sinasadyang naambunan si Celia sa labas habang nagtatapon ng basura. Agad na lumapit si Elian at iniabot ang jacket niya. Isuot mo muna, basa ka na, sabi nito. Walang alinlangan. Hindi na, Elian, ikaw pa. Mas kailangan mo, sabay akma ng jacket sa balikat ni Celia. Mainit ang tela, ngunit mas mainit ang naramdaman niyang pag-aalaga. Hindi ito romantic, pero may dalang respeto. At para sa isang babaeng sanay sa panlalamig ng mundo, sapat na yon para maramdaman niyang hindi siya invisible. Hindi rin ito nakaligtas kay Aling Bebe na minsang tinanong siya habang abalang naglalagay ng bagong stocks ng delata sa istante. Celia, parang napapadalas kayong mag-usap ni Elian, ha? Nay, nagtatanong lang naman po siya kapag hindi niya alam ang gagawin. Sagot niya habang umiwas ng tingin. Ewan ko sa'yo. Pero sa mga mata ng lalaki, hindi lang tanong ang intensyon. Minsan tanong lang ang paraan para mapalapit. Makahulugang sagot ng matanda. Napangiti si Celia. Pero sa puso niya, alam niyang may kung anong nabubuong tiwala kay Elian. Wala siyang inaasahan. Hindi niya iniisip na magustuhan o mahalin muli. Pero sa bawat hakbang ng bagong misteryosong kasama nila, may isa siyang siguradong nararamdaman na hindi siya nag-iisa. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang napapalapit sa isang lalaking hindi man niya kilala ng buo ay tila may lihim ding ipinaglalaban. Mula sa madilim na langit, bumuhos ang ulan na tila wala ng katapusan. Tumitili ang hangin, kumakabog ang mga yero at ang buong paligid ng Maynila ay nalulunod sa rumaragasang tubig. Isa ito sa pinakamalakas na bagyong dumaan sa taon at habang ang ilan ay nananatili sa kani-kanilang bahay, si Celia ay hindi mapakali habang nakasilip sa bintana ng karinderya. Nay Bebe, mukhang papasok ang tubig sa loob. Baka dapat po nating itaas ang mga kahon, sabi ni Celia habang pinupunasan ang tumutulong ulan mula sa gilid ng bintana. Oo nga anak, buti pa. Tanggalin na natin yung mga extension cord sa labag. Baka makuryente pa tayo, sagot ng matanda habang kinakarga ang rice cooker. Maya-maya, dumating si Elian, basang-basa at may dalang malaking payong. Pasensya na, nahuli ako. Naglakad ako mula sa kabilang kanto. Baha na kasi doon. Tumuloy ka na rito, Elian. Mabuti at hindi ka pa tinangay ng tubig? Biro ni Aling Bebe. Okay lang po. Ayos lang po ako. Pero Celia, lumapit ito sa kanya. Nabaha na raw sa bandang kalsadang dinadaanan mo pa uwi? Sigurado ka bang uuwi ka pa mamaya? Napatingin si Celia sa orasan. Halos 6:00 pa lang ng gabi. Pero madilim na ang langit at ang ulan ay hindi humuhupa. Naalala niya agad si Nina. Iniwan niya ito kay Ate Merce, pero hindi siya mapalagay. Diyos ko! Si Nina, mahinang sabi niya habang hawak ang cellphone. Tinawagan niya si Ate Merce ngunit hindi makontak. Walang signal. Pabulong niyang wika habang nanginginig ang kamay. Kung gusto mo, samahan kita. Pwede tayong dumaan sa likod. Medyo mataas ang daan noon. Alok ni Elian. Ngunit bago pa sila makalakad, tumawag ang bagong supervisor ng karinderya. Walang makakalabas ng building. Sobrang lakas ng hangin at lumulubog na ang kalsada. Sa mga trabahador na stranded, maghintay sa kusina.
May paunang relief goods doon. Napaupo si Celia sa sahig. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pangamba. Gustuhin man niyang tumakbo pa uwi, alam niyang hindi niya kakayanin. Wala siyang kontrol sa bagyo, sa baha, o sa paghagupit ng ulan. Ramdam niya ang pagiging walang magawa. Isang damdaming pinakaayaw niyang maranasan bilang ina. Celia, makinig ka. Lumapit si Elian. Hawak ang balikat niya. Wala ka sa bahay ngayon, pero si Nina ay kasama ng taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi ka helpless, okay? Nandito ka dahil kailangang ligtas ka rin para sa anak mo. Pero paano kung, walang kung, hindi mo kasalanan ang bagyo? Hindi mo kasalanan na hindi mo siya kasama ngayon. Ginagawa mo ang lahat. Tahimik si Celia. Hindi niya alam kung bakit, pero sa gitna ng unos, ang boses ni Elian ay tila naging muog ng lakas. Hindi man niya paano-ano, hindi man niya lubos na kilala. Ngunit ang presensyang dala nito ay nagbibigay ng tiwala at kapanatagan. Dahil walang makalabas, nagpasya ang karinderya na manatiling pufas buong magdamag. Ilang tauhan ang naiwan, kasama si Celia, Aling Bebe, 3 kusinera, 2 waiter, at si Elian. Gumawa sila ng kanin at nilagang sabaw para sa mga stranded sa paligid. May mga kapitbahay ding kumatok at humingi ng tulong, at sa utos ng supervisor, pinayagan silang manatili sa karinderya. Ganon pala yon. Kahit maliit na negosyo, pwede palang maging tahanan ng marami sa gitna ng sakuna. Sabi ni Celia habang tinutulungan si Elian magbitbit ng kaldero ng sabaw. Ganyan talaga ang tunay na yaman. Sagot ni Elian, yung may naibabahagi sa iba sa panahon ng pangangailangan. Hindi nila namalayan ang oras. Halos 2:00 na ng madaling araw, at habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, naglatag sila ng banig sa sahig ng karinderya para makapagpahinga. Tahimik ang paligid maliban sa pagpatak ng tubig mula sa kisame. Sa isang gilid ng karinderya, si Elian ay nakaupo sa isang kahon, habang si Celia ay nakahiga sa sahig, yakap ang lumang jacket ni Elian na iniabot sa kanya. Celia, mahina niyang tawag. Sagot niya habang nakapikit. Bakit mo ibinigay sa akin yung huling ulam mo nung araw na yon? Dumilat si Celia. Tiningnan niya si Elian sa madilim na bahagi ng silid, tila nagtataka sa tanong. Ewan ko, gutom ka eh. Alam kong para sa akin yun. Pero sa oras na yon, mas kailangan mo. Hindi ko alam kung may pambayad ka, pero hindi ko na naisip yun. Alam mong may mga taong hindi magbibigay kahit alam nilang gutom ka. Ikaw, binigay mo. Bakit? Siguro kasi hindi ko kayang tanggihan ang sarili kong alaala. Kasi naranasan ko nang walang mag-abot sa akin. At kung may pagkakataon akong hindi hayaan na maranasan yun ng iba, gagawin ko. Hindi na nagsalita si Elian. Ngunit sa kanyang puso, mas lalo niyang natiyak na ang babaeng ito na mahirap, tahimik at ina ng isang batang may sakit, ang taong matagal na niyang hinahanap. Kinabukasan, nang bumaba na ang tubig baha at tumigil ang ulan, agad umuwi si Celia. Halos hindi pa umaabot ang araw sa bubong ng mga bahay ay naglakad na siya pabalik sa barong-barong. Doon, nadatnan niya si Nina na mahimbing na natutulog sa bisig ni Ate Merce. Sigaw ni Ate Merce, "Naku, salamat at ligtas ka. Hindi ako makatulog buong gabi kakaisip sa inyo." "Salamat po ate. Salamat po sa pag-aalaga kay Nina." Lumapit siya sa anak, hinalikan ito sa noo at napaluhan ng tahimik. Sa unang pagkakataon, hindi na siya umiiyak dahil sa takot, kundi sa pasasalamat. Pasasalamat na kahit bumabagyo, may mga taong kayang maging silungan. At sa puso niya, may isang lalaking hindi niya palubos na kilala. Ngunit ramdam niyang may naiwan sa kanya, isang payong sa gitna ng bagyo. Isang pangakong hindi binitiwan kahit natangay na ng tubig ang lahat. Mabilis na lumipas ang mga araw pagkatapos ng bagyo. Unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay sa paligid. Ngunit sa loob ng karinderya, may mga mata na tahimik na nagmamasid at mga pusong nagsisimulang magtanong. Hindi maipaliwanag ni Celia kung bakit tila mas naging malapit sa kanya si Elian. At kung bakit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kuryosidad niya sa pagkataon ng lalaking tila
laging may ikinuvubli. Isang umaga habang abalang naghahanda ng kalmusal, nilapitan siya ni Aling Bebe. Celia, napansin mo ba? Si Elian parang hindi sanay sa hirap pero hindi rin maarte. Alam mong hindi pala sambit pero may laman kapag nagsalita. Napatingin si Celia habang pinupunasan ng tray. Napapansin ko rin po, Nay. Minsan nga parang mas alam pa niya kung paano dumiskarte sa problema kaysa sa ibang matagal na sa karinderya. Ewan ko sa'yo anak, basta ako matalas na pakiramdam ko sa tao. Hindi ako naninira ha, pero baka naman hindi siya talaga kung sino ang sinasabi ng siya. Sabi ni Aling Bebe, sabay pisin sa braso ni Celia. Napangiti si Celia ngunit sa loob-loob niya may kirot ng tanong. Sa mga nakaraang linggo, si Elian ay naging katuwang niya sa halos lahat. Pag-ayos ng mga order, paglinis ng paligid, at kahit sa mga tahimik na usapan sa pagtatapos ng araw. Pero wala itong gaanong binabahagi tungkol sa sarili maliban sa paulit-ulit nitong linyang, gusto ko lang magsimula ulit. Isang araw, may isang insidenteng nagbigay ng bagong kulay sa pananaw ni Celia. Celia, tawag ni Ramil, isa sa mga bagong tagaluto sa karinderya, habang hawak ang maliit na envelope. Ano yan? Tanong ni Celia habang pinupunasan ang lababo. May delivery kanina, pero wala naman tayong in-order. Dito raw inabot kay Elian. Hindi na kasi siya mahagilap, kaya binigay ko sa'yo. Napakunot ang noo ni Celia. Nang buksan niya ang envelope, tumambad ang isang maliit na card na may nakasulat na pangalan. Mr. Elias Navarro, meeting confirmation with Central Business Bank. Napasinghap si Celia. Sandaling hindi siya nakagalaw habang hawat ang card. Tumingin siya sa paligid. Tila tinitimbang ang katotohanan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Elias Navarro. Hindi pamilyar sa kanya ang pangalan, ngunit hindi rin ito kalayuan kay Elian. At higit sa lahat, sino ang tinatawag na Mr. ng bangko kung hindi kliyente? Agad siyang nagtungo sa likod ng karinderya kung saan madalas nagpapahinga si Elian. Nandoon na ito, nakaupo sa kahoy na bangko habang pinapahid ang tuwalya sa leeg. Elian, tawag niya. Hawak ang envelope. Nag-angat ito ng tingin, ngunit napansin ni Celia ang bahagyang pagkagulat sa mukha nito. Kanina pa kita hinahanap, may dumating na sulat para sa'yo, galing sa bangko. Tahimik na kinuha ito ni Elian. Tumingin siya kay Celia, tila may gustong sabihin, ngunit hindi pa siya handa. Elias Navarro ba ang tunay mong pangalan? Tanong ni Celia, diretso. Hindi agad sumagot si Elian. Tumayo siya, bumuntong hininga, at dahan-dahang inilagay ang envelope sa kanyang bulsa. Oo, pero hindi ko sinabi agad. Hindi dahil gusto kitang lokohin, kundi dahil gusto kong makilala mo ako, nang walang pangalan, walang pera, walang titulo. Sagot niya habang nakatingin ng direkta sa kanya. Pero bakit kailangan mo magtago? Bakit ka nagtatrabaho dito kung ikaw pala? Naputol ang tanong ni Celia. Hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Ang dami niyang gustong itanong, ngunit natatakot siyang marinig ang mga sagot. Celia, matagal na akong hinahanap ng maraming tao para sa koneksyon, para sa negosyo, para sa pera. Pero ikaw lang ang tumingin sa akin at nagsabing gutom ka, kain ka muna. Wala kang tanong, wala kang kondisyon. Kaya gusto kong bumalik, gusto kong makita kung totoo ba yung naramdaman ko noon, na may mga tao pa rin pala sa mundong to na gumagawa ng tama kahit walang nakatingin. Nanahimik si Celia, ang kanyang mga mata ay puno ng damdaming hindi niya maipaliwanag. Galit, pagtataka, ngunit higit sa lahat, isang pagkalito sa pagitan ng tao at pangarap. Kung hindi ko nabuksan tong sobre, plano mo ba talagang hindi sabihin ang totoo? Hindi pa ngayon. Dahil hindi ko gustong mahalin o igalang ng mga tao dahil sa apelyido ko. Gusto kong maging totoo. Sa'yo, sa lahat. Sagot ni Elian o Elias habang mahigpit na nakatitik sa kanya. Sa mga sumunod na araw, kahit balik normal ang operasyon ng karinderya, may bahid ng tensyon sa pagitan nila. Si Elian ay patuloy pa rin sa trabaho, ngunit mas tahimik. Si Celia naman, pilit iniwasan ang pagkakasalubong ng kanilang mga mata. Hanggang isang gabi, habang pareho silang nag-aayos ng mga plato matapos ang shift,
naglakas loob si Celia na magsalita. Hindi ko alam kung anong totoo sa'yo, pero alam ko kung anong totoo sa akin. Mahina niyang wika. Hindi ko ibinigay yung adobo sa isang CEO. Ibinigay ko yon sa isang gutom na tao. Nagkatinginan sila. Sa mata ni Elian ay naroroon pa rin ang respeto at pagnanais na wag sirain ang tiwalang nabuo. At sa simpleng pagkakaunawang iyon, muling bumalik ang isang payak na koneksyon. Hindi dahil sa yaman o pangalan, kundi dahil sa kabutihang walang hinahanap na kapalit. Ngunit kahit bahagyang naayos ang pagitan nila, may ibang tao sa karinderya na nagsimulang magduda. Si Ernie, na minsang naging bastos kay Celia, ay napansin ang kakaibang kilos ng dalawa. Isang araw, lihim siyang nakinig habang nag-uusap si Elian at ang supervisor sa labas. Hindi niya man narinig ang buong usapan, sapat na ang pangalan na nabanggit, Navarro. At sa pusong punong-puno ng inggit at pagdududa, nagsimulang mag-init ang galit ni Ernie. Hindi pa siya tapos, at sa susunod na mga araw, may mga mata ng lihim na nagbabantay. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa balak siraan ang isang pagkakaibigan na pinanday sa kabutihan. At si Celia, hindi pa niya alam, ay nasa gitna ng isang pag-ikot ng tadhana na maglalagay sa kanya sa isang desisyong hindi lang para sa kanya, kundi para sa kinabukasan ng kanyang anak. Isang linggo na ang lumipas mula nang matuklasan ni Celia ang tunay na pagkatao ni Elian, na siya pala ay si Elias Navarro, isang kilalang negosyante, bilyonaryo at philanthropist. Bagamat pinili nilang panatilihin ang propesyonal at tahimik na relasyon sa karinderya, hindi na maikakaila ang tensyon at kakaibang tahimik na ugnayang na mamagitan sa kanilang dalawa. Araw ng Sabado at hindi gaanong abala ang karinderya. Habang binubura ni Celia ang chalkboard na may menu ng araw, lumapit si Elian na may hawak na maliit na sobre. Ang mukha nito'y parang may halo ng kaba at pag-asa. Celia, mahinang tawag niya. May gusto sana akong itanong. Tumingin si Celia ngunit hindi tumigil sa pagbura. Ano yun? Bukas may event ako. Hindi ito grand o formal pero importante. May soft opening ng bagong branch ng karinderya na tinulungan kong itayo. Gusto ko sanang imbitahan ka. Napatingin si Celia. Kita ang pag-aalinlangan sa mga mata. Ako? Oo, gusto ko na ikaw ang unang makakita. Isa ka sa dahilan kung bakit ito nabuo. Sa totoo lang, inahanap namin ang magiging assistant manager ng branch na yon. Muntik nang mabitawan ni Celia ang chalkboard eraser. Assistant manager? Elian, Elias, hindi ko alam kung biro ba to o totoo. Hindi ako magbibiro sa ganito. Seryosong sagot ni Elian habang iniabot ang sobre. Nasa loob ang address at detalye. Kung ayaw mong pumunta, naiintindihan ko. Pero sana subukan mong sumama. Gusto kitang makitang nandoon. Tahimik na tinanggap ni Celia ang sobre. Hindi siya agad nakasagot. Sa totoo lang, bahagi sa kanya ang natutuwa. Pero mas malaki ang bahagi ng takot. Takot sa pagkakaibang mundo nila ni Elian. Takot sa pagtanggap ng oportunidad na baka hindi talaga para sa kanya. Kinabukasan, hawak-hawak pa rin ni Celia ang sobre habang naglalakad sa harap ng isang matikas at moderno ngunit payak na gusali sa Quezon City. Tinimbang niya ang sarili, nilabanan ang kaba, at tuluyang pumasok. Good morning, ma'am, bati ng receptionist. Kayo po ba si Miss Celia Marie Dizon? Opo. Expected po kayo. Sa second floor po ang event. Naghihintay na po si Sir Elias. Habang paakyat sa hagdan, pakiramdam ni Celia ay para siyang nasa panaginip. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng gusali. Malinis, malamig, mabango at walang putik sa sahig. Pagbukas ng pinto sa ikalawang palapad, tumambad sa kanya ang isang simpleng pagtitipon. Ilang staff, ilang business partners, at sa gitna ng lahat, si Elian. Naka-white polo at maong, mukhang hindi negosyante kundi isa lamang regular na empleyado. Lumapit ito, may dalang 2 tasa ng kape. Alam kong masanay ka sa 3-in-1, pero tinuruan ako ng barista kung paano to timplahin, biro nito. Napaniti si Celia.
Kung ako ang unang iinom nito, dapat sigurado kang di ko ikalalason. Nandito ako hindi para magbenta ng pangarap. Nandito ako para ipakita sa iyo na posible ang oportunidad na hindi kailangang may diploma agad o koneksyon o kasaysayang walang bahid. Tinawag niya ang operations manager. Celia, gusto kong makilala mo si Sir Martin. Siya ang head ng branch operations. Gusto sana naming ialok sa iyo ang assistant manager position dito. Hindi dahil utang ko yan sa iyo, kundi dahil alam naming kaya mong gampanan. Napalunok si Celia. Pero hindi ako nakatapos. Hindi ako marunong sa business terms. Hindi ko alam kung pinutol siya ni Martin. Hindi namin kailangan ng taong marunong agad. Kailangan namin ng taong handang matuto. May training, may orientation, at higit sa lahat, may puso. Tahimik si Celia habang hawak ang tasa ng kape. Napalingon siya sa paligid. May mga empleyado, may mga bagong appliances at sa dingding ay may nakapaskil na malaking litrato ng karinderyang pinagugatan ng lahat. Sa ilalim ng litrato, may maliit na karatula. Mula sa isang platong adobo, nagsimula ang lahat. Hindi niya mapigilan ang pagluha. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng atensyon. Hindi siya sanay na siya ang sentro ng isang bagong simula. Kung tatanggapin mo ang posisyon, dagdag ni Elian, hindi mo kailangang iwan ang anak mo. May childcare center sa baba ng building. Sila Nina, welcome doon. At kung gusto mong ipagpatuloy ang pag-aaral mo, sagot ko na rin ang tuition mo. Walang kapalit. Walang kapalit? Tanong niya, halos hindi makatingin sa lalaki. Wala. Hindi lahat ng bagay kailangang may kabayaran. Minsan, ang kabutihan ay dapat lang ibalik. Hindi sa parehong paraan, kundi sa paraang makakabuti sa'yo. Lumapit si Nina na hawak ni Ate Mer sa likod. Mama, ang ganda dito. Napayuko si Celia, nasaan luha, at lumuhod upang yakapin ang anak. Oo anak, maganda nga, pero ang mas maganda, ikaw ang kasama ko dito. Nagtawanan sila ng bahagya. Sa kabila ng lungkot, ng hirap at ng mga taong nagduda sa kanya, narito siya ngayon. Iniimbitahan hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa karakter. At si Elian, ang dating gutom na estranghero, ay ngayon ang taong nag-aabot ng platapormang hindi niya kailanmang inakalang aakyatin niya. Sa paglubog ng araw, habang nakaupo sila sa labas ng bagong branch, tahimik lang si Elian at si Celia. Hindi ako sanay sa ganito, sabi niya habang pinagmamasdan ng mga dumadaan. Hindi mo kailangang masanay. Ang mahalaga, nandito ka. At sa bawat araw, matututunan mong tanggapin na deserve mo to. Napangiti si Celia. Hindi pa niya alam ang mga susunod na hakbang. Hindi pa siya sigurado kung saan siya dadalhin ng bagong simula. Pero isang bagay ang sigurado, ang dating huling ulam na ipinagkait niya sa sarili para sa isang estranghero ay ngayon nagbukas ng pintuang hindi niya kailanman pinangarap. Isang pintuang patungo sa dignidad, pag-angat, at isang kinabukasang para sa kanya at sa anak niya. Ang araw ay muling sumikat, pero sa puso ni Celia may tila bumabagabag. Isang alok na hindi inaasahan, isang mundo na ngayon lang niya nasilayan ng mas malapitan. Kahapon lang ay waitress siya sa isang lumang karinderya at ngayon may kamay na inaabot sa kanya upang ihila siya pa itaas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may takot. Takot na baka hindi niya kayanin. Takot na baka lahat ng ito ay isang malaking biro. At higit sa lahat, takot na baka ang lahat ng naipundar nilang tiwala ni Elian ay maglaho kapag hindi niya natanggap ang katotohanan ng pagkatao nito. Sa hapon ding iyon, pinatawag siya ni Elian sa isang maliit na opisina sa bagong branch. Hindi ito kasing kinang ng mga executive boardrooms, ngunit simple, payapa, at may isang maliit na mesa na may 2 tasa ng kape. Dito, inihanda ni Elian ang lahat ng katotohanan gusto niyang sabihin. Celia, maupo ka muna, sabi ni Elian habang iniabot ang isang tasa. Tahimik siyang umupo. Hindi siya nagtanong, pero alam ng mga mata niya na handa siyang makinig. Elian ay palayaw lang na ginamit ko mula sa pangalan kong Elias. Panimula ni Elian. Hindi ko sinadya na ilihim ang lahat para saktan ka.
kundi dahil gusto kong dumaan sa mundo nang walang kinikilala akong titulo o impluensya. Tumingin siya sa dalaga. Ikaw lang ang nagbigay sa akin ng pagkain sa panahong walang ibang lumapit. Hindi mo ako tinanong kung sino ako. Hindi mo ako hinusgahan. At dahil doon, ikaw lang ang taong nakilala ko na tunay na mabuti, nang walang kinaanang dahilan. Bakit mo kailangan magkunwaring mahirap? Tanong ni Celia, hindi na kayang pigilin ang tinig na nanginginig. Dahil lumaki akong may lahat. Lahat ng gamit, pera, bahay, sasakyan. Pero habang dumarami ang yaman, dumarami rin ang pekeng tao sa paligid ko. Nagsimulang mawalan ng saysay ang bawat regalo, bawat ngiti, dahil laging may kapalit, paliwanag ni Elian. Hanggang sa isang araw, naisip kong kung gusto kong matuklasan kung sino talaga ako at kung sino ang totoo sa paligid ko, kailangan kong mawala muna ang lahat. Kailangan kong maging wala. Hindi kumibo si Celia. Tila binabayo ng mga salita ang kanyang dibdib. Napatingin siya sa tasa ng kape at saka muling tumitig sa lalaki. Hindi mo ba naisip na baka masaktan ako? Na baka isipin kong niloko mo lang ako? Naalala mo ba ang sulat ko noon sa tissue? Tanong ni Elian. Sinulat ko doon, salamat sa dangal. Hindi ko man nasabi sa iyo noon, pero ikaw lang ang nagpaalala sa akin kung ano ang halaga ng isang simpleng kabutihan. Kaya lahat ng ginawa ko pagkatapos, ang renovation ng karinderya, ang bagong branch, ang trabaho, lahat ng ito hindi para suklian ka, kundi para suportahan kang tumayo sa lugar na matagal nang karapat-dapat para sa'yo. Dahan-dahang tumulo ang luha sa pisngi ni Celia. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng kabutihan. Hindi siya sanay sa tinatanggap. Lagi siyang nagbibigay. Lagi siyang umaako. Ngunit ngayon, may taong nagsasabing karapat-dapat din siyang tumanggap. Elian, Elias, hindi ko alam kung kayang panindigan yung alok mo. Hindi ako katulad ng mga kasama mo sa business. Hindi ako matalino sa management. At ang tanging diploma ko ay kung paano mag-budget ng 100 piso sa 3 araw. Napangiti si Elian. Kaya nga ikaw ang gusto ko. Dahil ikaw ang totoong leader. Hindi lang sa trabaho. Sa buhay. Tumahimik silang dalawa. Sa pagitan nila, may hanging puno ng pag-amin, paggalang at hindi inaasahang pagtutugma. Matapos ang ilang araw, unti-unting bumalik sa normal si Celia sa karinderya. Ngunit hindi na siya ang dati. Maraming customer ang napapansin ang pagbabago. Mas confident siya, mas magaan ang kilos, mas sigurado sa sarili. Marahil dahil alam niyang may tiwala sa kanya. Hindi lang ng mga customer, kundi ng taong minsang kumain ng kanyang huling ulam. Subalit hindi lahat ay masaya sa mga pagbabagong ito. Isang gabi sa oras ng pagsasara, habang naghuhugas ng pinggan si Celia, nilapitan siya ng dating empleyado ng karinderya, si Ernie. May halong poot at pangungutiya ang tingin nito sa kanya. Aba, assistant manager ka na pala ngayon. Mula waitress, ngayon may posisyon ka na. Sarkastikong wika ni Ernie. Ernie, malamig na sagot ni Celia. Kung may kailangan ka, sabihin mo. Kung wala, hayaan mo akong magtrabaho. Alam mo kung ano ang meron ako? Sabay labas nito ng cellphone. Mga screenshot, mga larawan, si Elian o dapat sabihin kong si Elias Navarro, CEO ng Entrust. Alam mo bang pinakalat ko na ang mga larawan niyong dalawa? Sikat na sikat ka na ngayon sa mga group chat ng barangay. Natigilan si Celia. Nanigas ang katawan niya. Ano ang gusto mong palabasin? Mahina niyang tanong. Simple lang. Gusto kong bumalik dito sa trabaho. Gusto kong mas mataas pa ang sahod kaysa dati. Kung hindi, baka lumabas pa ang romansa niyo ng boss mo sa social media. Sino ngayon ang magpitiwala sa assistant manager na nakarelasyon ang may-ari ng kumpanya? Napahigpit ang hawak ni Celia sa basahan. Kung iniisip mong matatakot ako sa mga chismis, hindi mo pa talaga ako kilala, Ernie. Galing na ako sa putik, hindi ako natatakot sa putik na gusto mong ibato. Tumawa si Ernie. Pilit, ngunit halatang natamaan sa sagot. At gaya ng inaasahan, kinaumagahan ay nagsimulang umikot sa paligid ang mga bulong-bulungan.
May ilang customer na nagtatanong kung totoo nga bang si Celia ay nakaakyat dahil sa koneksyon kay Elias. May ilan pa sa mga staff ang nagumpisang magduda, habang ang iba ay nanatiling tahimik. Ngunit sa gitna ng pagdududa, lumabas si Elias sa publiko. Isang araw, sa harap ng lahat ng staff at customers, sa mismong gitna ng karinderya, lumapit siya kay Celia, hinawakan ito sa braso at nagsalita. Sa lahat ng nagtatanong kung bakit siya ang assistant manager, simple lang ang sagot ko. Dahil siya ang taong may pinakamalaking puso at pinakamalinis na intensyon, wala siyang tinapatan, walang nilapitang koneksyon. Siya ang taong nagpakain sa akin sa panahong wala akong pangalan. At kung may sino man sa inyo ang may alinlangan doon, ako mismo ang umaako sa responsibilidad na ito. Tahimik ang buong lugar. Si Ernie na nandoon din ay napayuko at tuluyang lumabas sa pinto, dala ang pagkatalo. Sa araw na iyon, hindi lang ipinagtanggol ni Elias si Celia. Ipinakita niya sa lahat na ang dangal ay hindi nakukuha sa diploma o sa pangalan, kundi sa mga araw na piniling maging totoo kahit walang nakatingin. At si Celia, sa unang pagkakataon, ay hindi na lang basta tagasilbi ng pagkain. Siya na ngayon ang imahe ng tagumpay na pinanday ng sipag, ng kabutihan at ng katotohanang hindi kailanmang natitinag. Mula nang formal na ipagtanggol ni Elias si Celia sa publiko, unti-unti nang humupa ang mga bulong-bulungan sa paligid. Tulad ng isang unos na matagal nang bumabagabag sa kanya, sa wakas ay natutong tumahimik ang mga alon. Sa loob ng bagong branch ng karinderya, hindi na siya tinitingnan bilang babaeng pinagkaitan ng mundo, kundi isang babaeng ginagalang, sinusundan at pinakikinggan. Araw-araw, maaga pa lang ay gising na si Celia. Ngunit sa halip na maglakad sa baha o sumakay sa masikip na jeep papunta sa trabaho, siya ay umaalis mula sa isang malinis at ligtas na apartment. Isang maliit ngunit maayos na unit na binabayaran ng kumpanya para sa kanya bilang bahagi ng kanyang bagong posisyon. "Anak, gising na. May klase ka pa." Malambing niyang tinig habang marahang ginigising si Nina. "Pwede po bang 5 minutes pa?" Ungol ng bata habang nakayakap sa kutsyon. "Hindi pwede. Baka malate ka at may pasok pa si Mama. Tara, may champorado tayo. Paborito mo, di ba?" Ilang minuto pa'y magkasamang lumabas ng bahay ang mag-ina. Bitbit ni Celia ang maliit niyang bag, samantalang si Nina naman ay may backpack na kulay pink at may nakasabit pang maliit na teddy bear. Sakay ng service ng branch, isang maliit na van na araw-araw ay umiikot upang sunduin ang mga empleyado at ang mga batang dadalhin sa child care center sa baba ng gusali. Pagkarating sa trabaho, sinalubong si Celia ng mga staff na may ngiti. Iba na ang trato sa kanya ngayon, hindi dahil sa posisyon kundi dahil sa respeto. Marami ang humahanga sa kanyang pagtitimpi, sa kanyang galing sa pag-organisa ng operasyon, at sa kanyang walang sawang pagbibigay gabay sa mga bagong empleyado. "Ma'am Celia, ito po yung report kahapon. May delay po tayo sa isang supplier ng mantika. Nafa-follow up ko na po," sabi ng isa sa mga kitchen managers habang inaabot ang folder. "Salamat Rina, good job. Sabihan mo na rin si Ate Belen, baka may extra stock pa sa kabilang branch. Ayaw kong maubusan tayo bukas." Ayaw kong umuwing bitin ang mga customer. Isa sa mga unang ipinairal ni Celia bilang assistant manager ay ang malasakit sa customer. Natutunan niya mula sa kanyang sariling karanasan bilang waitress na ang bawat plato ng pagkain ay may katumbas na tiwala. Kaya't araw-araw, siya mismo ang umiikot sa dining area para kamustahin ang mga kumakain. "Masarap po ba, Mang Nestor?" tanong niya habang lumalapit sa matandang customer na laging nag-o-order ng tinolang manok. "Kung ganito kasarap luto ng apo ko, baka araw-araw akong umuwi ng maaga sa bahay." Pabirong sagot ng matanda. Natawa si Celia. "Sabihan niyo lang po ako kung gusto niyo ng dagdag sabaw, sagot ko po yan." Sa gitna ng tagumpay na ito, hindi niya kinalimutan ang mga taong naging parte ng kanyang pag-angat. Isang gabi,
Sinadya niyang bumalik sa lumang karinderya kasama si Elias. Hindi niya ito sinabihan kung saan sila pupunta. Gusto niya itong surpresahin. Bakit parang pamilyar tong lugar? Tanong ni Elias habang binabaybay ang makipot na eskinita. Pagbukas ng pintuan ng karinderya, bumungad si Aling Bebe na ngayoy nakasandalyas at nag-aayos ng mga gamit. Hindi na siya tulad ng dati. Ngayoy may ngiti sa mukha at mas malakas na ang kilos. "Nay Bebe," tawag ni Celia habang yumakap sa matanda. "Celia, anak, anong ginagawa mo rito?" Gulat na bati ng matanda, sabay tingin kay Elias. Aba, siya ba yung? "Oo po, siya yung dating mukhang gutom." Sabay tawa ni Celia. Napangiti si Elias at yumuko bilang pagbati. "Aling Bebe, kung hindi po dahil sa inyo, baka hindi po ako nabusog nung araw na yon." "Nako, kung alam ko lang, sana pinakain pa kita ng extra rice." Sagot ng matanda sabay tawa, ngunit bakas ang saya sa mukha. Lumapit si Celia kay Elias at pabulong na sinabi, "Binili ko na tong karinderya para kay Aling Bebe. Bahagi ng bagong partnership program natin. Retirement gift ko po sa kanya." Natigilan si Elias, kita sa mukha ang paghanga. "Wala ka talagang katulad? Natutunan ko lang sa'yo." Sagot ni Celia. Hindi rin nakalimot si Celia sa edukasyon. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, pumapasok siya sa isang online night class program. Dito niya unti-unting tinutupad ang dati niyang pangarap, ang maging guro. Ginagawa niya ito hindi lang para sa sarili, kundi upang maging mas mabuting halimbawa kay Nina na ngayon ay nasa preschool na at may scholarship mula sa foundation na itinayo ni Elias. "Anak," sabi niya minsan naglalakad sila pa uwi, "bakit mo gusto maging nurse?" "Para po gamutin kayo kapag pagod kayo, at para gamutin din po yung mga batang wala pong gamot." Napangiti si Celia. "Tapos isang araw, ikaw na ang gagamot sa lahat, habang ako magtuturo ng math. Magkasama po tayo?" "Oo anak, magkasama, lagi." Sa kanyang tahanan, may dingding siyang nilagyan ng mga lumang larawan. Isang retrato ng luma nilang barong-barong. Ang litrato ni Nina noong baby pa ito at ang tissue paper kung saan unang nagsulat si Elias ng "Salamat sa dangal." Ipinapaalala ng mga larawang ito kung saan siya nanggaling at kung bakit kailanman ay hindi niya malilimutan ang gutom, ang pawis at ang adobong may kasamang luha. Hindi niya pinangarap ang marangyang buhay. Ang gusto lang niya noon ay makakain ng 3 beses sa isang araw, may masiluman sa ulan at may yakap para sa anak. Pero ngayon, mayroon siyang higit pa sa lahat ng yon. May respeto siya mula sa ibang tao. May dignidad siyang ipinaglaban. At higit sa lahat, may tiwala siya sa sarili. At si Elias, na dati isang estranghero sa ulan, ay naging bahagi na ng kanyang araw-araw. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kaagapay sa lahat ng laban. Hindi pa man ito formal, ngunit alam ng bawat mata na nakakakita sa kanila. May pagsuyo sa bawat sulyap. May pag-iingat sa bawat kilos. Sa simpleng ulam na may tunay na puso, nagsimula ang lahat. At ngayon, sa bawat kaning sinasandok, sa bawat batang sinisilungan, at sa bawat tinig ng pag-asa sa loob ng karinderya, patuloy na lumalaban si Celia, hindi na lang para mabuhay, kundi para mamuhay na may saysay, dangal at pag-ibig. Bagamat mas naging maayos na ang takbo ng buhay ni Celia, may bagong trabaho, mas maayos na tirahan, mas ligtas na kapaligiran para kay Nina. At suporta mula kay Elias, hindi maikakailang may mga matang patuloy na nakamasid, nagmamatyag at nag-uusig. Isang hapon habang binabasa ni Celia ang sales report sa opisina ng bagong branch, pumasok si Rina, ang kitchen manager, at tahimik na iniabot ang isang sobre. "Ma'am, may ipinabigay po ito sa akin." Galing daw po sa isang babaeng nakakot na pulang-pula. Hindi na po siya nagpakilala. Iniwan lang niya sa front desk, mahina nitong sabi. Nag-aalangan si Celia habang binubuksan ang sobre. Sa loob nito ay may larawan, isang candid shot nila ni Elias habang magkasamang kumakain sa labas, parehong nakangiti, parang magkasintahan. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa eleganteng panulat. "Baka nakalimutan mong waitress ka lang." Napahawak si Celia sa dibdib niya.
Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng pahiwatig. Hindi ito unang pagkakataon na napapansin niya ang mga mapanuring tingin ng ibang staff, ang malamig na pagbati ng ilang dating kaibigan at ang mga pabulong na chismis sa loob ng pantry. Ngunit ang mensaheng ito, diretsyo, mapanira at may halong inggit, ay isang paalala na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, may mga taong hindi handang tanggapin ang kanyang pag-angat. Kinagabihan, habang naglalakad sila ni Elias pauwi, bit-bit ang ilang grocery na pinamili para sa karinderyang luma. Hindi napigilan ni Celia ang magtanong, "Elian, kilala mo ba kung sino si Beatrice Salcedo?" Tumigil sa paglalakad si Elias. "Bakit muna itanong? May ipinadala siyang sulat." "Picture natin. May sulat sa likod. Hindi ko na kailangang basahin ang kabuuan. Sapat na yung tono para malaman kung hindi siya masaya sa atin." Napatingin si Elias sa kalye. Ilang saglit na katahimikan bago siya sumagot. "Beatrice, dati kong business partner, anak ng isa sa pinakamakapangyarihang investor ng kumpanya ko noon. Matagal na naming hindi nakakausap ang isa't isa. Ngunit kilala ko ang estilo niya. Bakit siya interesado sa akin? Dahil hindi niya matanggap na may taong katulad mo na walang pedigree, walang diploma, walang koneksyon ang naging sentro ng atensyon ko. Sa mundo nila, ang karapat-dapat ay yung may lahi, may pangalan, may ranggo." Tumango si Celia. Tulad ng dati, no? Yung mga customer na galit kapag hindi agad na servan kahit alam mong sabay-sabay ang order. Tumawa si Elias, pero may lungkot sa kanyang mata. "Oo, at hindi mo kailangang maging isa sa kanila. Hindi mo kailangang magsuot ng perlas o maglakad na naka-heels para patunayan na karapat-dapat ka." Okay. Pero ang mundo nila, Elian, ang mundo mo, hindi ako kasali roon. Hindi mo kailangang sumali dahil ako ang lalabas diyan kung kinakailangan. Tahimik na silang naglakad hanggang sa makarating sa apartment. Kinabukasan, mas naging alerto si Celia. Sa halip na matakot sa chismis, ginawa niyang motibasyon ang panghuhusga. Sa bawat empleyado na may tanong sa mata, pinapalitan niya ng sagot sa gawa. Mas sipag, mas alaga sa operasyon at mas malasakit sa mga kasamahan. "Ma'am, kumusta po kayo?" tanong ni Rina habang inaayos ang supply sa storage. "Maayos. Mas maayos kapag nakakasabay ako sa bawat kailangan ninyo," sagot ni Celia sabay ngiti. Sa isang team meeting, pinangunahan ni Celia ang unang orientation para sa bagong batch ng trainees. "Walang maliit o mababang posisyon dito," ani niya sa harap ng mga bagong empleyado. "Ako mismo, waitress ako noon. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo. Pero narito ako ngayon hindi dahil sa swerte, kundi dahil may mga taong naniniwala na ang sipag at dangal ay mas mahalaga kaysa sa diploma o apelyido." Tahimik ang silid, ngunit ang bawat trainee ay nagliliwanag ang mata. Marami sa kanila ay mga katulad niya noon, mga taong ginagabayan lang ng pangarap at lakas ng loob. Isang araw, dumating si Beatrice Salcedo sa mismong Blanche. Suot ang pulang blazer, designer heels at may kasamang 2 bodyguard. Pasok na pasok ang imahe ng kapangyarihan at impluensya. "Good afternoon! Nandito ba si Miss Celia Dizon?" tanong niya sa receptionist. Ipinatawag si Celia na agad ding lumabas mula sa opisina. Tahimik siyang lumapit sa babaeng noon pa niya nararamdaman ang presensya. "Miss Salcedo?" Mahinahong bati ni Celia. "So ikaw pala ang pinalit ni Elias sa lahat ng babae sa mundo." May bahid ng pangungutya ang tono. "Hindi ko po alam kung ano ang sinasabi niyo, pero kung may katanungan po kayo tungkol sa operations, ikalulugod kong sagutin," sagot ni Celia na may buong galang ngunit matatag. "Operations?" Tumaas ang kilay ni Beatrice. "You think I came here for business? Kung hindi po para sa negosyo, mas mainam po siguro na hindi tayo mag-usap dito. May mga customer tayong naririnig ang usapan." Mahinang sagot ni Celia. Napangiti si Beatrice, ngunit halatang napahiya. Hindi siya sanay na tinatanggihan. "You're not what I expected."
At hindi ko po kailangan maging inaasahan nyo. Sagot ni Celia bago marahang nagpaalam. Kung may concern po kayo, pwede po kayong mag-iwan ng sulat. Babalikan ko po kayo. Mula sa malayo, pinanood ni Elias ang eksenang iyon. Sa kanyang puso, lalong tumibay ang tiwala sa babaeng dati simpleng waitress lamang. Sa harap ng isang mataas na pangalan, tumayo si Celia ng may dignidad. Tahimik, ngunit matatag. Hindi bilang tagasunod, kundi bilang babaeng alam ang kanyang halaga. Sa gabing iyon, magkasamang naglakad sina Elias at Celia pauwi. Habang tahimik na binabaybay ang kalsada, biglang nagsalita si Elias. Celia, sa totoo lang, hindi kita minahal dahil sa kabutihan mo. Minahal kita dahil kahit ako, natuto ulit magmahal dahil sa'yo. Napalingon si Celia. Kita sa mga mata niya ang pagkalito at emosyon. Hindi ko alam kung handa na akong sagutin yan. Mahinang sagot niya. Wala akong hinihinging sagot. Gusto ko lang malaman mong totoo ako sa nararamdaman ko. At kahit pag-usapan pa tayo ng buong mundo, ang mahalaga ay kung anong alam natin sa isa't isa. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakad, sa likod ng mga matang mapanghusga, sa ingay ng mga maling haka-haka, nananatili ang isang tahimik na katotohanan. Ang mga puso na totoo ay laging magtatagpo, kahit papilitin ng mundo na paglayuin sila. Mainit ang simoy ng hangin sa umagang iyon, ngunit hindi iyon naging hadlang para kay Celia sa bagong planong isakatuparan. Nakaupo siya sa maliit na opisina ng branch, kaharap ang isang plano, isang proyekto na matagal na niyang pangarap simula pa nang siya'y waitress pa lamang, ang pagbibigay ng pag-asa sa kapwa niya dating katulad. Lumapit si Rina habang bitbit ang ilang papel. Ma'am, eto na po yung mga listahan ng mga walk-in applicants na gusto pong mag-training dito sa atin bilang part ng bagong community hiring program. Kinuha ni Celia ang papel at tiningnan ang bawat pangalan. Karamihan sa mga aplikante ay mga dating kasambahay, out-of-school youth, at mga single parent na gusto lamang ng panibagong pagkakataon. Salamat Rina, sagot niya. Gusto kong matiyak na bawat isa sa kanila ay mabibigyan ng tamang training. Hindi lang para maging bahagi ng karinderya, kundi para rin sa mas malawak nilang kinabukasan. Hindi ko po akalaing mangyayari talaga to, ma'am, ani Rina. Akala ko noon puro pangarap lang yung sinasabi niyo sa amin. Ngumiti si Celia. Kasi minsan, kailangan mo lang ng isang taong maniniwala sa iyo. At mula roon, mabubuo ang daan. Sa parehong linggong iyon, sinadya ni Celia ang lumang karinderya kung saan siya unang nansilbi. Doon niya nakitang abala pa rin si Aling Bebe sa pagluluto ng paboritong adobong manok ng mga soki. Uy anak, akala ko ba busy ka na sa opisina mo? Bati ng matanda. Nay Bebe, kailan ba ako naging sobrang busy para kalimutan kayong nilutuan ako ng unang labreng kanin sa panahong wala akong pangbili? Sagot ni Celia habang yumakap sa matanda. Magkahawak silang umupo sa isang gilid ng karinderya habang pinagmamasdan ang mga bagong staff na abala sa pangsisilbi. Mas makulay na ngayon ang loob ng lugar. May mga bagong pintura, dekorasyon at poster ng mga kwento ng mga dating empleyado na ngayon may mga sariling negosyo na. Kabilang si Liza, na dati nilang suki at ngayon may sariling sari-sari store sa kabilang kanto. Anak, nakita ko sa TV yung vlog mo. Ang galing mo palang magsalita sa harap ng kamera. Ani Aling Bebe, tiyak mapapaniwala mo kahit ang pinakamaitim ang loob. Napangiti si Celia. Sinimulan lang po namin. Gusto ko pong makarating yung kwento ng mga katulad natin na kahit simpleng tao, may karapatang mangarap at magtagumpay. Sa tulong ni Elias at ng kanyang foundation, sinimulan ni Celia ang isang online vlog series na pinamagatang Tunay na Kwento, Tunay na Tao. Dito, ini-interview niya ang mga dating manggagawa na nakabangon mula sa kahirapan, mga single parents na nabing breadwinner, at mga dating katulong na ngayon may sariling negosyo. Naging viral ang ilang episodes at unti-unting dumami ang tumatangkilik sa kanilang advokasya. Isang gabi, habang nasa set ng bagong episode, may biglang pumasok sa recording studio si Mina, may dalang papel. Mama, nanalo po pala ako sa drawing contest, sabi ng teacher ko.
Ang ganda raw po ng pagkakalarawan ko sa babaeng bayani. Lumapit si Celia at binasa ang likod ng papel. Nakasulat doon sa maliliit na letra, "Ang bayani ko ay ang mama ko." Kasi kahit wala kaming pera dati, binigay niya ang pagkain niya sa iba. Siya ang tunay na mabait at lahat ng tao ay gumanda ang buhay dahil sa kanya. Napaluha si Celia at niyakap ang anak. "Salamat anak, sa iyo ako kumukuha ng lakas." Maalipas ang ilang buwan, isang panibagong milestone ang narating ng kanilang karinderya, ang pagkakatanggap ng Gintong Sandok Award mula sa isang lokal na institusyon para sa mga community-based small businesses. Sa pagtitipon, iniakyat si Celia sa entablado upang tumanggap ng parangal. Habang hawak ang tropeyo, lumingon siya sa mga taong nasa harap, mga dating customer, mga staff, mga partners at si Elias, nakatayo sa dulo ng hall, tahimik lang na nakangiti. "Kung may taong dapat pasalamatan ko ngayon," panimula niya, "ito yung mga hindi naniwala sa akin. Dahil sa kanila, napatunayan kong kaya kong lampasan ang mga limitasyon na binigay ng lipunan. Pero higit sa lahat, ito ay para sa mga tulad kong inisip ng iba na walang mararating. Dahil ngayon, pinapatunayan nating ang isang platong pagkain ay kayang magpakain ng libu-libong puso." Palakpakan. Tumayo ang buong hall. Sa araw ding iyon, isinama ni Celia si Elias sa kanilang lumang tirahan. Wala nang tao roon ngayon. Abandonado na't bakas na lang ng alikabok ang naroroon. "Dito ako dating nakatira. Doon sa sulok na yan, doon natulog si Nina sa tuwing uuwi akong pagod. At dito, sabay uro sa isang sulok ng pader, dito ako naupo habang iniisip kung kailan ako makakalaya." Tahimik si Elias. Lumapit siya at marahang hinawakan ng kamay ni Celia. "Pwede ko bang maging bahagi ng bawat susunod mong paglaya?" Tumingin si Celia sa kanya. Hindi kailangang may kasunod na salita. Sa mga mata niya, naroon ang pagtanggap. Hindi bilang isang babae na kailangang iligtas, kundi bilang babaeng piniling lumaban, tumayo at umangat. At sa sumunod na araw, sa bagong branch ng karinderya, may idinagdag silang maliit na mesa sa mismong gitna ng dining area. Sa ibabaw nito, may nakapaskil na lumang tissue paper na naka-frame. Nakasulat doon ang mensaheng nagsimula ng lahat, "Salamat sa dangal." Sa ilalim nito, isang bagong karatula. Hindi mo kailangan ng pangalan para gumawa ng pagbabago. Kailangan mo lang ng pusong totoo. At sa bawat araw na dumarating, mas marami pang Celia ang nagsisimulang maniwala na kahit mahirap ka man, basta't marunong kang magbigay, marunong kang magmahal, at marunong kang maniwala sa sarili, hindi lang ikaw ang mababago, buong mundo mo rin. Hindi pa man natatapos ang pagdiriwang sa tagumpay ng kanilang karinderya, dumating ang isang hindi inaasahang hamon sa buhay ni Celia. Habang lumalawak ang kanilang proyekto at nakikilala siya bilang isang huwarang lider sa komunidad, may mga taong naglalabas ng masamang balita tungkol sa kanya. Mga alegasyon na siya raw ay nagpapanggap lamang na mahirap noon at ginagamit lang ang kanyang kwento para makakuha ng donasyon. "Celia, may kumakalat na post sa social media," babala ni Rina habang ipinapakita ang isang screenshot sa cellphone. "May nagsasabing mayaman ka raw talaga noon at pinaglalaroan mo lang ang simpatya ng publiko." Napatingin si Celia sa larawan. Isang malabong litrato nung dalaga pa siya. Nakasuot ng medyo magarang blouse habang nakatayo sa isang event sa barangay. Yan ay mula pa noong tinulungan akong sumali sa Youth Leadership Seminar ng NGO na pinasukan ko bilang volunteer. Hindi ko kailanmang itinago yan. Pero ang lumalabas ngayon, parang binubura nila lahat ng pinaghirapan ko. Nagkataong dumating si Elias sa eksena at agad naramdaman ang bigat ng sitwasyon. "Alam ko ang totoo, Celia, at kahit buong mundo pa ang magduda, hindi mabubura ng mga intriga ang katotohanan." Pero sa kabila ng suporta ni Elias at ng mga taong malapit kay Celia, hindi niya maiwasang masaktan. Ang sakit ng mga salita sa social media, ang panlalait ng ilan sa TV segment na dapat ay magsusulong ng kanyang advokasya. Lahat ng ito ay parang bumalik ang mga panahong kinukutya siya dahil sa pagiging mahirap.
Isang gabi, habang tahimik siyang nakaupo sa veranda ng kanyang inuupahang bahay, lumapit si Nina na may hawak na papel. "Mama, may assignment kami sa school. Ang topic po ay sino ang hero mo sa tunay na buhay." Ngumiti si Celia. "Sinong sinulat mo?" "Siyempre po, ikaw." Binasa niya ang sulat ng bata. "Ang hero ko ay ang mama ko kasi kahit sinasaktan siya ng salita ng ibang tao, hindi siya sumusuko. Sabi niya, ang totoo ay mananatiling totoo kahit balutin pa ng kasinungalingan. At ang mabuting puso ay mas matibay sa kahit anong yaman." Tumingin si Celia sa anak. "Nina, salamat. Minsan, kailangan kong marinig yan para hindi ako sumuko." Kinabukasan, imbes na magtago o magpaliwanag sa social media, nagdesisyon si Celia na harapin ito sa paraang tapat. Pumunta siya sa isang lokal na programa sa radyo na may segment para sa community leaders. "Hindi ko kailanman itinangging nakatanggap ako ng tulong noong ako'y nasa laylayan ng buhay. Pero ang bawat tulong na iyon ay tinumbasan ko ng sipag, pawis at dedikasyon. Ang advocacyang ito ay hindi produkto ng kwentong imbento, kundi ng sakit at sakripisyo. Ang gusto ko lang ay bigyan ng pagkakataon ang mga taong dati ring walang boses katulad ko." Dumagsa ang suporta ng mga dating natulungan ni Celia. Isa-isa silang nag-post ng mga sariling kwento sa social media. Si Liza, na dati niyang kasama sa karinderya, naglabas ng video testimony. "Ako po ay saksi sa mga panahong halos wala kaming makain. Si Celia ang unang nag-abot sa akin ng kanin at adobo kahit wala rin siyang natira. Hindi totoo ang sinasabi nilang lahat, yun ay palabas lang." Nag-viral ang mga ito. Mas maraming tao ang bumaliktad sa kampo ng mga mapanira at mas lumawak pa ang mga sumusuporta sa kanyang programa. Sa gitna ng panunumbalik ng tiwala, lumapit sa kanya ang isang grupo ng investors mula sa ibang bansa na nais suportahan ang kanyang layunin. Ngunit may kondisyon. Kailangan niyang ilipat ang pangunahing operasyon ng kanilang karinderya sa Maynila at i-rebrand ito bilang Global Social Enterprise. Malaki ang pondo, mas malawak ang maaabot, pero mawawala ang pagkakakilanlan nitong grassroots community-based business. Umupo si Celia kasama sina Elias at Trina para pag-usapan ito. "Kung tutuusin, malaking tulong to para mas marami pa tayong matulungan," ani Rina. "Oo, pero baka mawalan tayo ng koneksyon sa mga taong pinaka-importante," sagot ni Celia. "Hindi pera ang rason kung bakit ko sinimulan to. Gusto ko kasing maramdaman ng bawat isa na hindi sila nag-iisa, na may tahanan silang babalikan." Tahimik si Elias, tapos tumingin sa kanya. "Anumang desisyon mo, susuportahan ko. Pero sa tingin ko, mas mahalaga kung mananatili kang totoo sa kung sino ka at hindi kung anong sinasabi ng merkado." Pagkaraan ng ilang araw, nagpatawag si Celia ng press conference. Doon niya formal na tinanggihan ang offer. "Maraming salamat sa tiwala," aniya. "Pero ang puso ng proyektong ito ay hindi negosyo. Isa itong misyon. At ang misyon ay hindi binebenta. Ito ay pinagsisilbihan." Tumayo siyang taas noo sa harap ng kamera. Sa kanyang likod, naroon sina Rina, Liza, mga dating janitor, dating waiter, at maging mga batang dati na mamalimos na ngayon ay bahagi ng kanilang training program. Sa pagtatapos ng araw, habang nakatayo siya sa likod ng counter ng karinderya, lumapit si Elias. "May hinanda akong regalo para sa'yo," sabi niya. Binuksan ni Celia ang maliit na kahon, isang simpleng pendant na hugis kutsara gawa sa pilak. "Para saan to?" tanong niya. "Simbolo ng pagsisimula mo." "Isang kutsarang kanin ang binigay mo noon, pero milyon-milyong puso ang napakain mo mula noon." Napangiti si Celia, may luha sa mata. At sa gitna ng liwanag ng karinderya, sa dami ng taong kumakain, nagtatrabaho at tumatawa, alam niyang ang bawat hakbang niya, kahit batbat ng intriga at pagsubok, ay may halaga. Dahil minsan, ang totoong tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng papuri, kundi sa tibay ng loob na manatiling totoo
kahit sa gitna ng ingay. Lumipas ang ilang buwan mula nang tuluyang tumanggi si Celia sa malaking alok ng investors para panatilihin ang puso ng kanyang advokasya. Sa kabila ng kanyang desisyong manatili sa simpleng operasyon, mas dumami pa ang mga taong naaabot ng kanilang programa. Mula sa mga estudyanteng binibigyan nila ng libreng pagkain, hanggang sa mga solo parents na sinasanay nilang magluto at magnegosyo, patuloy na lumalawak ang epekto ng kanyang kabutihan. Isang araw, habang abala si Celia sa pamamahala ng karinderya, dumating ang isang matandang babae, payat, medyo nangangatog ang mga kamay at halatang galing sa malayong biyahe. May dalang supot ng bayabas at isang lumang bag. "Excuse po, ayo po ba si Ma'am Celia?" Mahinahong tanong ng matanda. "Opo, ako po iyon. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo?" Maaliwalas ang ngiping sagot ni Celia. "Matagal na po akong naglalakbay para lang kayo makilala," wika ng matanda habang inilalapad ang bayabas sa mesa. "Ako po si Aling Vina. Matagal na po akong namamalimos sa probinsya, pero isang araw may batang babae na nagbigay sa akin ng isang balot ng pagkain. May bayabas pa sa tabi. Hindi ko siya makalimutan. Ngayon ko lang po nalaman mula sa kwento ng mga taga rito na kayo pala yun." Napatigil si Celia. Tila bumalik sa kanyang alaala ang eksaktong tagpo. "Ako po ba talaga yun?" tanong niya. "Opo," sagot ni Aling Bina. "Kayo yun. At gusto ko lang pong sabihin, mula noon, naniwala na ako na may mabubuti pang tao. Yung bayabas na yon pinatanim ko. Ngayon po, may puno na ako. Hindi man ako yumaman, pero nabuhay ako sa pag-asang binigay ninyo." Tumulo ang luha ni Celia. "Salamat po, Aling Bina. Hindi ko po akalaing isang maliit na bagay pala ang makakapagbago ng pananaw ng iba." Mula noon, naging inspirasyon ng mga bagong trainee si Aling Vina. Ikinuwento ni Celia ang naging karanasan nila at ginamit iyon sa training modules bilang paalala na kahit ang mumunting kabutihan ay may malalim na epekto. Samantala, ang karinderya ni Celia ay naging modelo ng community kitchen with heart sa buong rehiyon. Dumalo si Celia sa isang pambansang summit para sa social enterprises, kung saan inimbitahan siya upang magsalita bilang isa sa mga keynote speakers. "Hindi ko po inakalang makakatayo ako sa entabladong ito," panimula ni Celia sa harap ng daan-daang negosyante, lider ng gobyerno at miyembro ng civil society. "Ako po ay isang dating waitress na minsang naubusan ng pagkain para sa sarili, pero hindi nawala ng pananalig sa kabutihan." Tila walang huminga habang ikinukwento niya ang naging buhay niya. "Ang pagkain na inabot ko sa isang lalaking gutom ang naging dahilan para mabago ang buhay ko. Hindi ko po alam noon na isa pala siyang bilyonaryo. Pero sa mata ko, isa lang siyang taong nangangailangan at hindi ko kayang paliwalain ang gutom ng kapwa ko." Matapos ang kanyang talumpati, nagtayuan ang mga tao at pinalakpakan siya ng buong lakas. Ang dating tahimik at kinakabahang waitress ngayoy inspirasyon na ng buong bansa. Sa kanilang pagbabalik mula sa summit, sinalubong si Celia at ang kanyang team ng mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan. "Ma'am Celia, salamat po sa libreng almusal. Dahil po doon, hindi na po kami nahihilo sa klase." Sigaw ng isa sa mga bata habang nakikipagkamay. Kasunod nito, isang grupo ng kabataang scholars ang nagpadala sa kanya ng liham. Isa roon ay si Anthony, na ngayon ay nagtatrabaho na sa isang opisina bilang graphic artist. "Ma'am Celia, dahil sa inyo, natutunan kong ang kahirapan ay hindi hadlang sa pagkamit ng pangarap. Salamat po sa pagpakain sa amin noon kahit wala kaming pambayad. Sa susunod na sahod ko, bibili po ako ng bigas at ihahapid ko sa karinderya nyo. Gusto kong ipasa ang kabutihan." Sa gitna ng mga biyayang dumarating, hindi pa rin ligtas si Celia sa mga hamon. May ilang opisyal ng barangay na gusto siyang gamiting panakip butas sa mga proyekto nilang hindi natuloy. Isa sa kanila ay si Kagawad Renato, na minsan nang tinanggihan ni Celia noong hiningan siya ng sponsor sa isang event kapalit ng priority pass
para sa permit renewal. Hindi mo ba alam kung sino ako? Akala mo kasi kung sino kang bigatin, waitress ka lang dati? Pasigaw nitong sabi sa kanya sa harap ng ilang volunteers. Tahimik lang si Celia pero tumingin ng diretsyo sa mata ni Renato. Oo, waitress lang ako noon. Pero hindi ibig sabihin nun na tatanggap ako ng kahit anong immoral na alok. Ang tagumpay na may integridad ay mas mahalaga kaysa sa palakpak ng mga corrupt. Naging usap-usapan ang lakas ng loob ni Celia. Maging ang lokal na media ay muling nag-feature sa kanya at mas lalong lumawak ang kanyang tagasunod. At sa gitna ng lahat ng ito, unti-unti ring lumalalim ang ugnayan nila ni Elias. Bagamat hindi pa rin nila hayagang inaamin sa publiko, ramdam ng lahat ang tahimik ngunit matibay nilang koneksyon. Isang gabi, habang magkasamang nagliligpit ng mga kaldero sa likod ng karinderya, biglang nagsalita si Elias. Celia, ilang taon na rin tayong magkasama sa mga laban mo. Pero may tanong ako, kailan naman ako pwedeng lumaban para sa ating dalawa? Napatingin si Celia, tila nabigla. Hindi ko alam kung may lugar pa sa puso mo para sa ganito. Pero kung may pagkakataon pa, gusto kong simulan ang isang bagay na hindi lang proyekto, kundi buhay na kasama ka. Hindi agad nakasagot si Celia. Tahimik lang silang nagkasabay sa pagbuhos ng tubig sa lababo. Pero sa dulo ng gabing iyon, habang papauwi si Elias, may sinabing pahabol si Celia. Sa dami ng taong lumapit, ikaw lang ang hindi kailanman umalis. Napangiti si Elias. Sa wakas, dumating na rin ang sukli ng kanyang tahimik na pagtangkilik. At sa puso ni Celia, ramdam niya ang kabutihang itinanim niya sa mundo sa anyo ng isang balot ng pagkain, ng isang mainit na sopas, ng isang payong sa ulan o ng isang marahang yakap ay bumalik sa kanya sa anyo ng pagmamahal, paggalang at panibagong pag-asa. Makalipas ang isa pang taon, naging kilala na hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa buong bansa ang karinderya ni Celia. Mula sa pagiging isang maliit na kainan para sa mga pagod at gutom, isa na itong kanlungan ng pag-asa para sa daan-daang estudyante, single parents at mga nawalan ng kabuhayan. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, isang lihim ang matagal nang kinikimkim ni Celia, ang kanyang pangarap na muling makasama ang kanyang ama. Matagal nang wala si Mang Rene. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong makita, noong mga panahong wala pa siyang tiwala sa sarili at halos wala nang makain. Nagkalayo sila sa gitna ng unos at ngayon ay hindi niya alam kung nasaan pa ito o kung nabubuhay pa. Ngunit may parte sa puso niyang hindi nawawalan ng pag-asa. Isang araw, habang nakaupo sa gilid ng karinderya at pinagmamasdan ang mga batang masayang kumakain, napansin ni Celia ang isang lalaki sa kabilang kalsada. Nakaupo ito sa lumang bench. May kalumaan na ang suot at medyo lumuluhod na ang likod. Pero may pamilyar na anyo, ang kumpas ng kamay habang sinusubukang ipahin ang pawis sa noo. Ang uri ng tingin na tila puno ng pag-aalala. Lumapit si Celia, pinakiramdaman ang bawat hakbang. Tay, halos bulong niya habang papalapit. Dahan-dahang tumingin ang lalaki. Mapurol na ang paningin, pero nang masilayan ang mukha ni Celia, lumabo ang kanyang mga mata sa luha. Celia! Anak ko ba talaga yan? Basag ang boses nito. Tay! Napaluhod si Celia at agad na niyakap ang matanda. Hinahanap ko po kayo. Ang tagal ko pong hinintay ang araw na to. Nagpatira pa ang matanda. Akala ko po kasi wala na akong mukhang maipapakita sa'yo. Iniwan kita noon dahil akala ko wala akong halaga. Pero araw-araw, dasal ko na makita kang masaya. At ngayon, eto ka, may karinderya ka pa. Ang daming tao ang natutulungan mo. Mahalaga po kayo, tay, sagot ni Celia habang pinupunasan ang mukha ng ama. Hindi po importante ang nakaraan. Ang mahalaga, andito po kayo ngayon. Mula nang muling mabuo ang kanilang pamilya, mas lalong tumatag ang loob ni Celia. Ginawa niyang assistant cook ang ama sa karinderya. Kahit halos mas marami itong nauubos na ingredients kaysa sa naluluto dahil makakalimutin na. Ngunit mahalaga para kay Celia na maramdaman ng ama na bahagi pa rin siya ng isang makabuluhang misyon. Anak,
Hindi ko man maibigay sa iyo ang magandang buhay noon, ngayon gusto kong kahit paano mapabawi man lang. Wika ni Mang Rene isang gabi habang naglilinis ng mga sangkap. Tay, yung yakap niyo sapat na, yun lang po ang kulang ko dati. Sagot ni Celia sabay ngiti. Samantala sa panig ni Elias, muling bumalik ang panibagong alok para sa isang overseas expansion ng kanyang kumpanya. Isa itong matinding hamon dahil mangangahulugan ito ng pag-alis niya sa tabi ni Celia. Ngunit bago pa man siya magdesisyong tanggapin ito, tinanong muna niya ang isa lamang tao na mahalaga sa kanya. Celia, mahinahong simula ni Elias. Kung aalis ako, gagawin ko to hindi para lumayo, kundi para palakihin ang abot ng lahat ng ipinaglaban natin. Pero kung sabihin mong wag, kahit isang hakbang, hindi ako lalayo. Tahimik si Celia habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Elias, nung una, ang pangarap ko lang ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Pero dumating ka, tumulong ka, minahal mo ako sa panahong hindi ko mahal ang sarili ko. Kung lalayo ka para makabuti sa mas maraming tao, susuportahan kita. Basta sa bawat hakbang mo, alam mong may isang karinderyang laging bukas para sa'yo kapag gusto mong umuwi. Niyakap siya ni Elias. Hindi kailangan ng pangakong may kasunod na kasal. Hindi kailangan ng singsing sa daliri. Sapat na ang paninindigan at pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Sa nalalabing buwan ng taon, mas pilalawak ni Celia ang programa. Inilunsad niya ang isang plato, isang kwento, kung saan bawat pagkain na kanilang ibinibigay ay may kasamang sulat ng inspirasyon mula sa mga taong natulungan na. Isinama niya rin ang mga dating volunteer na ngayon ay mga profesional na. Guro, nurse at isa pa nga ay bagong abogado. Dumalo si Celia sa huling pagtitipon ng taon sa City Hall, kung saan iginawad sa kanya ang Gawad Bayanihan Award. Maraming kamera ang nakatutok sa kanya, ngunit sa isip niya isa lang ang gusto niyang sabihin. Hindi ko kailanmang inakala na ang simpleng pagkain na ibinigay ko sa isang gutom na lalaki ay magiging daan sa lahat ng ito. Sa mundong puno ng takot, galit at pagkakanya-kanya, ang simpleng kabutihan ay nagiging liwanag. Nagtayuan ang lahat, kabilang ang mga estudyante, mga pulubi, mga ina at mismong mayor. Sa araw na iyon, hindi lang si Celia ang ginawaran. Pinarangalan rin ang lahat ng kabutihang hindi nakikita sa headlines. Mga taong tulad niya, tahimik ngunit totoo. Sa kanyang pagbabalik sa karinderya, sinalubong siya ni Elias, ni Mang Rene, at ng 12-dosenang bata na may hawak na maliliit na banderitas na may nakasulat na "Salamat Ate Celia." Tumingin siya sa paligid, sa mga dating pangarap na ngayoy totoo na. Muli siyang ngumiti at sabay sabing, "Tara, maghain na tayo, marami pa tayong pakakainin." At sa bawat kutsarang mainit na sabaw, sa bawat kanin at ulam na inabot sa nangangailangan, sa bawat ngiping bumabalik sa mga mukhang minsan nang pinutla ng gutom, doon niya muling nahanap ang sarili. Wala na siyang hinahanap na kapalit. Dahil sa puso ni Celia, sapat na ang isang huling paglingon upang simulan ang panibagong kabanata.